Tahimik ang umaga sa liblib na baryo ng San Isidro. Ang hamog ay nakadikit pa sa mga dahon ng saging at ang putik sa kalsada ay sariwa pa sa ulan kagabi. Sa gitna ng mga palayan, may isang lumang kubong pawid na halos hindi na makilala kung bahay pa ba ito o bantay ulan na lang para sa mga kalabaw. Doon nakatira si Nanay Sofing, 80 taong gulang. Payat, kuba, nanginginig ang kamay kapag may hawak na tasa. Manipis na ang buhok, halos puti na ang lahat. Araw-araw gumigising siya bago sumikat ang araw. Hindi dahil may trabaho pa siya, kundi dahil sanay ng katawan niyang magising sa hirap. Pinaplansya niya ang sarili niyang damit kahit wala namang pupuntahan. Para lang daw hindi magmukhang basahan. Sabi niya minsan sa sarili habang nakatingin sa basag na salamin. Ang kubo niya ay may isang silid, isang lumang kama na yari sa kawayan, isang bangko, isang kalana de uling, at isang maliit na altar na may larawan ng kaniyang yumaong asawa. Sa gilid ng altar ay may 3 lumang picture frame, mga anak niya noong bata pa. 3 ang naging anak ni Sofing, sina Elena, Marco at Rico. Lahat sila ay nasa syudad na. Lahat may mga asawang mayayaman. Lahat nakakaangat sa buhay. At lahat tila kinakalimutan na siya. Minsan, sa isang linggo pumupunta si Nanay Sofing sa dulo ng baryo para manghiram ng cellphone sa kapitbahay niyang si Aling Puring. Tatawag siya sa mga anak niya. Pero madalas, either unattended o cannot be reached. Busy daw sila. Palaging sinasabi sa kanya ni Aling Puring. Ngunit sa social media ng mga apo niya, kitang-kita niya ang mga party, mga resort, mga hotel, mga mamahaling sasakyan. May birthday, may anniversary, may bagong bahay, may bagong negosyo. Pero ni isang, "Ma, kamusta ka?" Wala siyang natanggap. Nung araw na yon, nakaupo si Sofing sa bangkong kawayan sa harap ng kubo. Hawak ang isang plastic na may lamang kaunting bigas. Bigay ng barangay kagabi. Nakatitig siya sa malayong kalsada, para bang may hinihintay. At tama nga siya. Isang puting SUV ang pumasok sa baryo. Malinis, makinang, halatang hindi bagay sa putik na dinadaraanan. Sunod-sunod na lumingon ng mga kapitbahay. Hindi uso ang ganong klaseng sasakyan sa lugar nila. Huminto ang SUV sa harap ng kubo ni Sofing. Bumukas ang pinto. Bumaba ang 3 tao. Si Elena, nakadamit pang opisina. Si Marco, nakapolo at relo na halatang mamahalin. Si Rico, naka-sneakers na parang hindi man lang nadumihan sa putik. Napahawak si Sofing sa dibdib niya. "Mga anak ko," bulong niya. Tumayo siya at nanginginig ang tuhod. Pilit na inaayos ang laylayan ng suot niyang lumang bestida. Lumapit siya ng dahan-dahan. "Ma," maikling sabi ni Elena. Walang yakap, walang halik sa noo, walang kamusta. Nagkatitigan silang 3 sa harap ng kubo. Saglit na tumingin sina Marco at Rico sa paligid. Parang nahiya, parang nandidiri, parang hindi komportable. "Ma, may sasabihin kami," sabi ni Marco at diretso ang tono. Natuwa sana si Sofing. Akala niya ay susunduin na siya. "Anak, isasama niyo na ba ako?" Mahina niyang tanong. Nagkatingin na naman ang 3 magkakapatid. Si Elena na ang umiwas ng tingin. "Ma," buntong hininga ni Marco. "Dito ka na lang muna." Napangiti naman si Sofing ng pilit. Dito muna. Kailan niyo ako kukunin?" Tahimik. Si Rico ang sumagot. "Ma, huwag ka na munang umasa." Nanlamig ang katawan ni Sofing. "Anong ibig mong sabihin?" Mahina niyang tanong. Lumapit si Elena ng isang hakbang. "Ma, hindi ka bagay sa mundo namin." Parang may sumabog sa dibdib ni Sofing. "Hindi ka sanay sa mga ganong lugar. Baka mapasama pang image namin." Dugtong pa ni Marco. "Tsaka baka mahirapan ka lang," sabi din ni Rico. "Mas mabuti na dumito ka na lang." Pinanghinaan ng tuhod si Sofing.
Napasandal siya sa poste ng kubo. Anak, nanginginig ang boses niya. Kahit sa isa sa inyo lang, kahit sa kusina lang, tutulong ako. Walang sumagot. Ma, ayoko nang pahabain to. Biglang sabi ni Ellen. May mga pamilya na kami. May kanya-kanyang obligasyon. May reputasyon. Iyon ang salitang mas masakit pa sa sampal. Tumulo ang luha ni Sofing. Pinanganak ko kayo. Pinalaki. Pinaglaban. Hindi ba sapat yun? Tahimik ang tatlo. Ma, iiwanan ka namin ng kaunting pera. Sabi ni Marco sabay abot ng sobre. Para sa pagkain mo. Hindi naman hinawakan ni Sofing ang sobre. Hindi niya na marinig ang paligid. Para siyang nabingi. Pumasok ulit sa SUV ang tatlong magkakapatid. Umandar ang sasakyan at unti-unting lumayo. Nakatayo lamang si Sofing sa harap ng kubo. Hindi niya sinundan. Hindi niya hinabol. Nakatitig lang siya sa alikabok na iniwan ng sasakyan ng mga anak niya. Sa gabing iyon, walang ilaw sa kubo. Umuulan. Nakataob ang palanggana sa tabi ng kama para saluhin ang tumutulong tubig mula sa bubong. Nakahiga si Nanay Sofing sa kawayan. Yakap ang lumang kumot. Nanginginig sa lamig at sa sakit. Tahimik, walang text, walang tawag, walang kahit ano. Siguro, ito na talaga. Bulong niya sa sarili. Wala na akong silbi. Hindi niya alam, sa mismong ilalim ng kanyang hinihigaan, ilang di pa lang sa ilalim ng lupa, may nakabaon na lihim na kayang gumunaw sa buhay ng lahat nang tumalikod sa kanya. Hindi makatulog si Nanay Sofing buong magdamag matapos umalis ang tatlo niyang anak. Pabalik-balik siya ng higa. Tila umaasang magigising siya na bangungot lang ang lahat. Ngunit nang tumila ang ulan at sumilip ang araw, nandun pa rin ang katahimikan. Masakit. Parang sugat na hindi agad gagaling. Kinabukasan, maagang naglakad si Sofing papunta sa maliit na kubeta sa likod ng bahay para mag-igib ng tubig. Mas mabagal na ang kilos niya ngayon. Ramdam niya ang sakit sa likod at tuhod. Pero mas masakit sa katawan ng bigat na iniwan sa puso niya. Habang nag-iigib, narinig niya ang pagbusina mula sa harap ng kubo. Napalingon siya at nakita niyang muli ang SUV ng mga anak. Napakapit si Sofing sa tabo dahil sa halo-halong kaba, pag-asa at takot. Babalikan na nila ako. Bulong niya na hindi naman mapigilang umasa. Agad siyang lumakad pabalik. Dala ang kaunting tuwa na baka nagbago na ang isip ng kanyang mga anak. Pag-angat niya ng tingin, bumungad si Elena. Hawak ang cellphone. Halatang nagmamadali. Si Marco naman ay nag-aayos ng relo. At si Rico ay nakaupo lamang sa passenger seat. Parang ayaw bumaba. Mabilisan mo naman, sabi pa ni Elena na hindi man lang umiti. Akala ko ba isasama niyo na ako? Mahinang sagot ni Sofing. Hindi ma, mabilis sa sagot naman ni Marco. Pupunta kami sa city ngayon, may dinner kami sa in-laws. Dumaan na kami para kunin yung pinadala mo. Napakunot ang noon ni Sofing. Pinadala? Saglit naman napahiya si Elena bago ngumiti ng pilit. Yung mga tinahimong damit para sa mga bata, tsaka yung kakanin na sinasabing mong gawa mo? Napangiti naman si Sofing, kahit papaano. Oo anak, sinulatan ko pa nga ng pangalan nila. Akala ko matutuwa sila. Inilabas niya ang isang supot ng maliit na bestida at polo shirt na tinahi niya gamit ang lumang makinang minana pa niya sa asawa. Kulay pastel, may simpleng bordang bulaklak. Hindi mamahalin pero buong puso ang pagod niya roon. Nasa tabi rin ng isang maliit na bayong ng suman at kutsinta. Paborito dati ng mga apo. Ma, salamat, sabi ni Elena. Pero hindi ang tono na nagpapakita ng pasasalamat. Kinuha niya ang mga ito pero hindi malang tiningnan. Tumabi si Marco sa ate niya at bumulong. Ngunit dinig ni Sofing ang bawat salita. Ma, next time, huwag ka nang gumawa ng ganito. Hindi bagay sa image namin, sa family nila Katrina. Baka isipin nilang pinapadalhan namin ng kung ano-anong probinsyang gawa.
Pinilit na Sofing na ngumiti. Pasensya na anak. Pinaghirapan ko yon. Akala ko. Ma, saad ni Elena. Kailangan na naming umalis. Late na kami. Niyakap sana ni Sofing ang mga anak. Pero umatras si Rico ng bahagya. Halatang ayaw madumihan ng damit. Pwede ba akong sumama kahit sa inyo muna? Ilang araw lang, Rico. Pakiusap ni Sofing. Umiling naman si Rico agad. Ma, hindi pwede. Baka magalit ang asawa ko. Sabihin niya sinama kong nanay ko na, alam mo na. Na ano? Tanong naman ni Sofing na pilit inuunawa. Na hindi bagay sa lugar namin. Sagot ni Rico na hindi tumitingin sa kanya. Natigilan naman si Sofing. Para siyang nilunod ng mga salitang iyon. Ma, dagdag naman ni Marco. Ang hirap ipaliwanag sa mga biyanan namin. Hindi nila maiintindihan kung bakit ganyan ang itsura mo. Bakit dito ka pa nakatira? Dahan-dahang tumulo ang luha ni Sofing. Anak, hindi ko naman kasalanan kung mahirap ang buhay. Kahit pa paano, binuhay ko kayo. Pinakain. Pinag-aral. Hindi na yun issue ngayon, ma. Biglang sigawan ni Elena. Ang issue, hindi ka namin pwedeng dalhin sa city at nakakahiya. Parang may humampas sa dibdib ni Sofing. Namilog ang mata ni Elena nang mapagtanto ang nasabi niya at dali-daling binago ang tono. Ma, ang ibig kong sabihin, hindi ka sanay sa city. Mas mahirap ang buhay doon. Baka mas stress ka. Pero hindi naniniwala si Sofing. Narinig niya ang katotohanan kahit pinagtatakpan pa. Tumalikod na si Elena papuntang kotse. Sumunod naman si Rico at Marco. Hintayin niyo, sabi ni Sofing pilit na tumatakbo kahit masakit ang tuhod. Kahit isang linggo lang, kahit isang gabi lang sa mga bahay ninyo, makita ko man lang sana ang mga apo ko. Pero isinara ni Marco ang pinto ng SUV na para bang iniiwas ang mundo nila mula sa kanya. Umusad agad ang sasakyan. Mula sa bintana, nakasilip ang 3 bata, mga apo ni Sofing. Sandaling kumaway ang isa, pero agad itong pinalayo ng sariling ina. Huwag mong hawakan yan, sabi ni Elena sa apo. Madumi dyan. Saktong dumaan ang isang barangay tanod at nakita si Sofing na tumatakbo paunti-unti. Humahabol sa sasakyan. Pero na makarating sa dulo ng daan, huminto siya. Nakayuko, humihingal. Nagmamadaling umalis ang SUV. Pero bago tuluyang makalabas ng baryo, huminto muna sa isang waiting shed. Doon, nakita ni na Aling Puring ang dapat nilang makita. Sa basurahan, tinapon ni Elena ang mga tinahing damit ni Sofing na hindi man lang binuksan. Tinapon din ni Marco ang bayong na suman at konsyenta. Ma, seryoso ka ba? Dadalhin natin to? Baka pagtawanan pa tayo ng mga in-laws, sabi ni Marco habang tinatapon ang supot. Hindi bagay mga ganitong regalo sa mga anak natin, sagot pa ni Elena. Tingnan mo naman pang probinsya ang amoy. Natawa pa si Rico. Kahit na libre pa to, hindi ko ipapakita sa pamilya ni Leia. Baka sabihin pa tapo ng pinanggalingan namin. Saktong napadaan ng isang tricycle at natanaw ang laman ng basurahan at napailing na lang siya. Sa likod nakita nila si Nanay Sofing. Nakayuko, hindi alam ang ginawa ng mga anak. Pag-uwi niya sa kubo, nag-ayos siya ng higaan. Naglagay ng tubig sa paso at nagdasal. Umaasang baka magbago pa ang puso ng mga anak. Hindi niya alam na pati ang regalo niya mula sa puso ay tinuturing ng mga anak niya ang basura. At mas hindi niya alam, sa ilalim ng kubong iyon na akala ng mga anak ay walang halaga, nakabaon ang yaman na magpapayanig sa buong lalawigan. Pagkaalis ng SUV ng kanyang mga anak, muling nalubog sa katahimikan ng paligid. Ang tanging ingay na naririnig ni Nanay Sofing ay ang pagtahol ng aso ng kapitbahay at ang paggaspas ng dahon ng niyog. Parang lumaki ang espasyo sa maliit niyang kubo. Mas malungkot, mas malamig, mas walang laman. Naupo siya sa kawayan niyang kama. Sobrang lambot ng sahig sa ilalim. Tandaan ang pagkabulok ng lumang kahoy.
Habang nagpapahinga ang mga tuhod niya nanginginig, napatingin siya sa lumang altar kung saan nakalagay ang larawan ng yumaong asawa niyang si Manuel. Manuel, kung nandito ka lang. Bulong niya habang pinupunasan ng ikalikabok sa picture frame. Nakatawa sa larawan si Manuel. Suot ang lumang sombrero habang nakayakap sa balikat ni Sofing noong dalaga pa siya. Simple lang ang buhay nila noon, pero puno ng pagmamahal. Walang yaman, walang kotse, walang mansyon, pero buong puso ang bawat araw. Dahil sa sobrang lamig sa loob ng kubo, nagpa siya si Sofing na magpakulo ng tubig. Kumuha siya ng kalan, naghanda ng kahoy, at dahan-dahang tinapat ang posporo. Kailangan pa niyang iunat ang likod at hawakan ng dingding para hindi matumba. Habang hinihintay niyang kumulo ang tubig, napatingin siya sa paligid ng kubo. Mula sa lumang mesa hanggang sa bitak-bitak na dingding, puno ng alaala ang bawat sulok. At unti-unting bumabalik sa isip niya ang mga hirap na dinaanan niya para sa kanyang mga anak. Nung bata pa sina Elena at Marco at Rico, halos araw-araw nagtatabas ng tela si Sofing para may pambaon sila sa eskwela. Kahit wala silang pera para sa bagong uniforme. Nananahi siya ng mga lumang telang bigay ng kapitbahay. Gumagawa siya ng sariling palda, sariling polo, sariling panyo. Lahat gamit ang maliit na makinang nakuha pa nilang mag-asawa sa ukay. Ma, bakit hindi tulad ng mga classmates namin ang suot namin? Tanong ni Elena. Ngumiti lamang si Sofing. Basta malinis at maayos anak, ang mahalagay masaya kayo sa school. Hindi niya sinabi pero ilang beses siyang nagtahe hanggang madaling araw para lang matapos ang uniforme bago magsimula ang pasukan. Kapag wala silang pang-ulam, pumupunta si Sofing sa bukid para mamulot ng gulay na tinapon na ng mga magsasaka. Kapag wala silang bigas, pumipila siya sa barangay hall para makakuha ng 1 kilong ayuda. Kapag wala silang pera para sa project, naglalakad siya sa ibang sityo para maglaban ng damit ng iba, kapalit ng barya. Bakit mo sinusunod ang lahat, Sofing? Tanong noon ni Manuel sa kanya. Para sa mga bata. Sagot niya, gusto ko maranasan nilang mga bagay na hindi ko naranasan. Habang lumalalim ang gabi, mas lumilinaw ang alaala ni Sofing tungkol sa kanyang asawa. Nung wala pa silang 3 anak, nagtrabaho si Manuel bilang karpentero. Hindi malaking pera pero sapat na para sa simpleng buhay. May mga araw na umuwi siya na may sugat sa braso. Mahiwa sa kamay, pero hindi siya nagrereklamo. Lagi niyang sinasabi, basta may ulam ang pamilya ko, sapat na. Hindi rin alam ni Sofing na nagtaglay ang asawa ng malaking lihim. Pero hindi pa niya nalalaman iyon sa puntong ito. Ang alam lang niya, si Manuel ay mabait, masipag at handang isakripisyo ang lahat. Isang gabi nung bata pa si Marco, mataas ang lagnat nito at walang pambili ng gamot. Wala silang pera, wala silang laman sa bulsa, wala silang kapamilya na masasabihan. Kaya ang ginawa ni Manuel, napilitan siyang ibenta ang tanging singsing ng nanay niya. Isang bagay na matagal niyang pinakaiingatan. Tinago niya ang sakit, ngumiti lang kay Sofing. Basta gumiling si Marco, sabi niya. Importante ang buhay ng anak natin. At gumaling nga ang bata. Habang hinihipan ni Sofing ang kumukulong tubig, napangiti siya ng bahagya habang nagbabalik tanaw. Kahit hirap ang buhay nila noon, masaya sila. Buo ang pamilya. Walang pag-iwas, walang hiya, walang pagtaboy. Pero ngayon, kahit tumanda siya at kahit ibinigay niya ang lahat ng kaya niya nung bata pang mga anak, parang wala ring halaga sa kanila ang lahat. Naglakad si Sofing papunta sa labas ng kubo. Dala ang lumang tabo ng mainit na tubig. Umupo siya sa maliit na papag. Pinanood ang palayan. Habang nakaupo siya, naramdaman niyang unti-unti nang lumalakas ang hangin. Parang may paparating na hindi niya maipaliwanag. Parang may gumagalaw sa lupa. Pero hindi niya ito inisip. Mas inisip niya ang kalungkutan sa puso niya. Pumunta siya ulit sa altar at hinaplos ang larawan ni Manuel. Manuel, sana andito ka. Bulong niya. Kung alam mo lang, iniwan ako ng mga anak natin. Parang tumama ang hangin sa mukha niya at bigla siyang napatigil.
Noong araw na namatay si Manuel, nagsalita ito habang nakahiga sa lumang kama. Sofing, kung sakaling mahirapan ka, may iniwan ako para sa'yo. Pero darating ang araw, ikaw ang pipili kung anong mas mahalaga, kung yaman o ang puso. Hindi niya naiintindihan noon. Akala niya pamamaalam lang. Hindi niya alam na may literal na iniwan na nakabaon sa mismong ilalim ng kubong iyon. Nang pumikit si Sofing, may mahina siyang narinig na parang pagbagsak ng lupa. Parang may kumaluskos sa ilalim ng sahig. Pero dahil mahina na rin ang pandinig niya, hindi niya na ito pinansin. Para sa kanya, lahat ng ingay ay dulot lang ng hangin o ng matandang kahoy na halos bumigay na. Ngunit kung sana'y tumingin siya ng mabuti sa bitak ng sahig, makikita niyang may bahagi na bahagyang lumulubog. Senyales na may matigas na bagay na tinamaan ng lupa sa ilalim. Hindi niya alam. Ang kubong akala ng mga anak ay walang kwenta ay nagtatago ng kayamanang hindi niya minsan hiningi, hindi niya minsan inasam at hindi niya kailanman pinangarap. Isang kayamanan na magbabago ng lahat. 3 araw nang lumipas mula nang iwan si Nanay Sofing ng kanyang mga anak. 3 araw na walang tawag. Walang text, walang hiwalay man lang na kamusta. Sa 3 araw, doon na tuluyang bumigay ang katawan niya. Mula umaga pa lang masakit na ang ulo niya. Mabigat ang pakiramdam. Para bang hinihila siya pababa ng sariling katawan. Pinilit pa rin niyang bumangon mula sa kawayan niyang kama. Pero agad siyang napaupo dahil sa hilo. Ka na. Mahina niyang bulong habang hawak ang noo. Ginapang ang sarili papunta sa kalan. Kinuha ang maliit na kaldero at isinaboy ang natitirang bigas. Isang dakot lang. Dinagdagan niya ng maraming tubig para magmukhang marami. Iyon ang magiging pagkain niya para sa maghapon. Habang hinihintay niyang kumulo ang lugaw, nakaupo siya sa bangko. Mahina ang paghinga. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay niya. Ramdam niya ang panlalambot ng katawan. Para siyang nauubos unti-unti. Pagkakulo ng lugaw, nagsalin siya sa isang mangkok. Wala siyang ulam, wala siyang asin. Kaya kumuha na lang siya ng tirang talbos ng kamote at inilaga pa kahapon. Lugaw at gulay. Iyon ang buong pagkain ng isang araw. Habang kumakain, napapatigil siya paminsan-minsan. Nawawalan siya ng gana. Hindi sa wala siyang gutom kundi dahil may babigat sa loob niya na mas masakit pa kaysa sa sikmura. Tumahimik ang paligid. Tanging patak ng tubig sa bubong ang naririnig. Matapos kumain ng kaunting lugaw, inilapag niya ang mangkok. Hindi niya na kayang ubusin. Tumayo sana siya para mag-igib ng tubig, pero biglang umikot ang paningin niya. Napahawak siya sa poste ng kubo. Nawala ang balanse niya. Napaupo siya sa sahig. Parang nahihilo ako. Bulong niya. Sinubukan niyang bumangon ulit, pero bumagsak ulit siya sa sahig. Umiikot ang paningin. Ang dibdib niya ay parang may mabigat na nakadagan. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nanatili nakaupo sa sahig. Nakapikit lang siya. Pilit ang paghinga. Sa gitna ng paghihirap niya, wala ni isang anak na nakaramdam. Sa lungsod, nagtitipon-tipon ang 3 magkakapatid sa isang malaking mansyon. May handaan, may catering, may live band, may mamahaling alak. Anniversary ng pamilya ng biyenan ni Elena. Nakasuot ng magarang gown si Elena. Makintab ang mga alahas niya. Si Marco ay nakasuot ng coat. Si Rico ay abalang kumakausap ng mga negosyanteng kaibigan ng biyenan. Cheers! Sigaw ng isa sa mga bisita. Tumagay ang lahat. Natawa si Elena. Buti na lang dito tayo. Stress na ako kay mama last time. Napatingin pa si Marco. Hayaan mo na, ando naman na siya sa probinsya. Tahimik na buhay, wala nang sorbo. Nako, sabat ni Rico. Buti nga iniwan na lang natin to. Hindi siya babagay dito. Lalo na't marami na namang bisita ngayon. Walang ni isa sa kanila ang nagmungkahi na tawagan ng ina. Walang nagtanong kung may kinakain ba siya. Walang nag-alala kung may sakit ba siya. Sa gitna ng kasiyahan, nag-selfie pa silang magkakapatid. May caption, Family Night, Blessed. Habang si Nanay Sofing nag-iisa sa kubo, nanginginig sa lamig at lagnat. Pagdating ng gabi sa baryo, bumaba na ang temperatura. Malamig ang hangin.
Mahinang ulan. Basang-basa ang lupa sa paligid ng kubo. Nahiga si Sofing sa kawayan niyang kama. Yakap ang lumang kumot. Nanginginig ang buong katawan niya. Ramdam niya ang init ng ulo at leeg niya. Para siyang nilalagnat ng todo. Anak, kahit tawag lang. Pabulong niya ang sambit. Pinilit niyang bumangon para kunin ang luma niyang cellphone na bihira namang gumana. Nanginginig ang kamay niya habang sinusubukan niyang pindutin ang pangalan ni Elena. Calling, walang sagot. Tinawagan niya si Marco. Calling, wala rin. Tinawagan niya si Rico. Calling, biglang nanghina ang kamay niya. Nahulog ang cellphone sa sahig. Wala. Wala siyang anak sa gabing yon. Wala siyang inaasahang darating. Wala siyang masasandalan. Sa sakit ng ulo at dibdib, napapikit na lang siya. Halos hindi niya maramdaman ang paligid. Ang tanging pumapasok sa isip niya lang ay ang alaala ng mga anak nung bata pa, na ngayon ay tila mga estrangherong hindi niya nakilala. Kinabukasan, hindi na nakabangon si Sofing. Hindi na siya nakapagluto ng lugaw. Hindi na siya nakapaglinis pa ng kubo. Nakahiga lang siya. Pawis sa pawis kahit malamig ang paligid. Naalala niya ang huling sinabi ni Marco bago umalis. Magpadala na lang kami minsan ng pera. Pero wala ni kahit isang sintimo ang tumating. Nagutom siya. Nauhaw siya. Nanghirap siya. At higit sa lahat, mag-isa siya. Kung hindi lang sana dumaan sa harap ng kubo si Aling Puring kinahapunan, baka tuluyan na siyang mawala ng malay. Sofing? Tawag ni Aling Puring, walang sagot. Kaya pumasok ito sa kubo at nadatan si Sofing na halos hindi na makadilat. Ay Diyos ko, may sakit ka na naman. Tinulungan siya nitong uminom ng tubig. Binigyan siya ng kaunting sabaw. Iyon ang tanging init na nararamdaman niya mula sa ibang tao sa mga araw na yon. Hindi sa mga anak, sa isang kapitbahay pa. Sa baryo, isang matandang babaeng nangihina sa gutom at sakit. Samantalang sa syudad, 3 anak ang kumakain sa buffet. Sa baryo, may kubong malamig at tahimik. Sa syudad, may mansyong maliwanag at maingay sa kasiyahan. At sa pagitan ng dalawang mundong yon, isang ina ang unti-unting nauubos habang kanyang mga anak ay tila lalong nabubusog sa limot. Mahimbing man ang katawan ni Nanay Sofing sa kama, magulo naman ang kanyang isip. Sa pagitan ng lagnat at pagod, pabalik-balik sa panaginip niya ang mukha ng kanyang asawa, si Manuel. Sa una malabo ang anyo nito. Ngunit habang tumatagal ang panaginip, mas nagiging malinaw ang bawat detalye. At doon, unti-unting bumabalik ang mga alaala ng isang lihim na matagal nang ibinao ng panahon. 20 taong gulang pa lamang si Sofing noon. Payat, mahinhin at laging nakayuko kapag naglalakad sa baryo. Kilala siya bilang masipag sa bukid at mabait sa matatanda. Wala siyang ibang pangarap noon, kundi ang magkaroon ng sariling maliit na pamilya. Isang umaga, habang naglalabas siya sa ilog, may isang lalaking dumating sakay ng kabayo. Nakaputi ang suot, maayos ang postura, at halatang hindi taga doon. Si Manuel yon. Nagulat si Sofing nang tanungin siya nito kung saan ang daan papunta sa lumang kapilya. Hindi siya sanay kausapin ng mga lalaking ganyan ang anyo. Malinis, edukado, at may kakaibang tindig. Pero itinuro pa rin niya ang daan. Maraming salamat, sabi ni Manuel sabay ngiti. Mula noon madalas na siyang dumadaan sa baryo. Laging may dahilan. Minsan bibili ng gulay, minsan magtatanong tungkol sa sakahan, minsan magdadala ng gamit sa kapilya. Hanggang sa isang araw, direkta na siyang nagsabi, Sofing, pwede ba kitang ligawan? Natigilan ng dalaga noon. Siya ay isang simpleng probinsyana. Liligawan ng isang lalaking tila galing sa ibang mundo. Ngunit sa huli pinayagan niya rin. Sa mga sumunod na buwan, mas nakilala niya si Manuel. Hindi to hambog, hindi to mayabang. Marunong itong makipag-usap sa mga magsasaka. Marunong itong tumulong sa pagbubuhat ng ani. Marunong itong maglinis ng bakuran. At higit sa lahat, marunong itong tumupad sa salita. Isang araw, inanyayahan ni Manuel si Sofing sa bahay nila sa kabilang bayan. Doon palang nalaman ni Sofing ang katotohanan. Malaki ang bahay,
may bakuran, may mga katulong. May sasakyan sa garahe. At doon din niya nakilala ang mga magulang ni Manuel, mga taong may impluensya, may lupa, at kabilang sa pinakamayayamang angkan sa lalawigan. Nang makita ni Sofing agad na nagbago ang ihip ng hangin. "Ano to, Manuel?" tanong ng ina nito. "Siya ba ang sinasabi mong babae?" "Opo, ma," sagot naman ni Manuel. "Si Sofing po, ang gusto kong pakasalan." Nanigas si Sofing sa kinatatayuan niya. "Hindi pwede." Malamig na sagot naman ng ama ni Manuel. "May nakalaan ka ng mapapangasawa. Anak ka ng malaking pamilya. Hindi ka pwedeng magpakasal sa isang walang-wala." Yukuman ni Sofing ang ulo niya noon. Naririnig pa rin niya ang bawat salitang parang kutsilyong bumaon sa kanya. "Wala siyang maibibigay sa'yo, puro kahirapan lang." Tumayo si Manuel sa gitna ng sala at buong tapang na nagsalita. "Kung kahirapan ang kapalit ng pag-ibig ko kay Sofing, tatanggapin ko yon." Nagulat ang lahat. "Handa akong iwan ang lahat." Dagdag niya. "Ang yaman, ang apelyido, ang pangalan ng angka natin. Lahat iiwan ko, basta makasama ko siya." Nanlaki ang mata ng mga magulang niya. "Pero wala kang mapapala sa kanya," sigaw ng kanyang ina. Ngunit hindi umatras si Manuel. Hindi nagtagal, iniwan ni Manuel ang kanyang pamilya. Ibinigay niya ang lahat ng karapatan niya sa mga ari-arian. Iniwan niya ang pagkakataong maging tagapagmana. Tumalon siya sa marangyang buhay. Wala siyang dinala kundi ang kasuotang suot niya at isang lumang bag. Nagpakasal sila ni Sofing sa maliit na simbahan sa baryo. Walang handaan, walang bisita mula sa kabilang pamilya. Iilan lang ang saksi, mga kapitbahay, mga kaibigan sa bukid. Ngunit masaya sila. "Hindi kita pagsisisihan," sabi ni Manuel kay Sofing matapos ang kasal. "At ako rin," sagot naman ni Sofing habang naiiyak sa tuwa. Sa maliit na kubo nagsimula ang buhay mag-asawa ni na Sofing at Manuel. Walang pera pero may pagtutulungan. Walang luho pero may respeto. Walang marangya pero may katahimikan. Nang dumating ang unang anak, si Elena, si Manuel mismo ang nagkarga sa kanya mula sa hilot. Nang sumunod si Marco at si Rico, ganun din. Nagtrabaho ng husto si Manuel bilang karpentero at minsan bilang katiwala sa maliit na hasyenda. Si Sofing naman ay nagtatahe, naglalabada, nag-alaga ng mga bata. Minsan tinanong ni Sofing si Manuel, "Hindi ka ba nagsisisi na iniwan mo ang pamilya mo?" Ngumiti lamang si Manuel. "Hindi," sagot niya. "Mas mayaman ako ngayon kaysa noon. Kasi may pamilya na ako." Hindi alam na Sofing na bagamat iniwan ni Manuel ang formal na karapatan sa yaman ng angkan nila, may mga bagay itong itinabi ng tahimik. Mga bagay na hindi niya ginamit kailanman para sa sarili. Kundi tinago para sa oras ng matinding pangangailangan. At hindi rin alam ni Sofing na may isang desisyong gagawin si Manuel sa huling bahagi ng buhay nito. Isang desisyong mag-uugnay sa kubong tinitira nila sa isang lihim na babago sa kapalaran nilang lahat. Sa panaginip ni Nanay Sofing, nakita niya si Manuel na nakatayo sa gilid ng kubo. Nakatingin ito sa kanya na parang may gustong sabihin. Ngunit nang subukan niyang lapitan, unti-unti itong naglaho. Nagising si Sofing na may luha sa mata. Hindi pa niya alam na ang mga alaala ng kanyang asawa ay unti-unti nang naglalapit sa kanya. Sa isang katotohanang matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa. Isang katotohanang magpapabaligtad sa mundo ng mga anak niyang tumalikod sa kanya. Mahina pa rin ang pakiramdam ni Nanay Sofing kinabukasan. Pero kahit na nangihina, pinilit niyang bumangon para magwalis sa harap ng kubo. Hindi dahil kailangan, kundi dahil sanay na siyang may ginagawa. Sa edad niya, ang pag-upo lang ng matagal ay parang naghahatid na ng mas malalim na lungkot. Habang nagwawalis, bigla siyang natigilan nang makita ang isang bahagi ng lupa na parang bahagyang lumubog. Hindi niya iyon pinansin nung una. Iniisip niyang baka dahil lang sa ulan. Pero may kakaibang hugis sa pagkakalubog. Parang pantay. Parang may bagay na malapad sa ilalim. Napatigil siya, pero hindi niya pa rin binigyan ng malalim na kahulugan. Pero kung alam lang niya, ang bahaging iyon
ang eksaktong lugar kung saan ilang taon bago pumanaw may ginawa ang kanyang asawa. Isang lihim na hindi niya kailanman na ipagtapat. Ang pagbalik tanaw sa huling taon ni Manuel. Noong kasagsagan ng trabaho ni Manuel bilang karpentero, nagkaroon siya ng kakaibang sakit. Madalas siyang inuubo, madaling mapagod, pero hindi niya ito sinabi kay Sofing. Ayaw niya itong mag-alala, lalo na't marami pa siyang planong gawin para sa pamilya niya. Isang gabi habang tulog si Sofing at ang mga bata, lumabas si Manuel ng kubo. Bitbit niya ang isang maliit na lampara at isang sako na mabigat. Hawak-hawak niya ang ilang peraso ng gold bar na nakabalot sa lumang tela. Hindi iyon ordinaryong yaman. Iyon ang natitirang bahagi ng pamana na ibinigay ng lolo niya noon bago siya tumalikod sa angkan at lumipat ng buhay. Hindi niya iyon kinukuha. Hindi niya iyon ginagalaw. Pero itinago niya iyon ng tahimik bilang pinakahuling pag-asa. Hindi para sa sarili, kundi para kay Sofing, na kung sakaling dumanas ito ng sobrang hirap. Nung gabing iyon, may kausap siyang matandang kapitbahay na pinagkatiwalaan niya, si Mang Idong. "Sigurado ka ba dito, Manuel?" "Hindi ko kailangan to. Si Sofing lang ang dapat makinabang kapag wala na ako." "Pero bakit mo hindi sinasabi sa kanya?" Umiling si Manuel. "Kilala ko yon. Kapag nalaman niyang may ganito ako, ibebenta niya lahat para lang mapakain ng mga bata, para mapa-ospital ako o mabigay sa ibang may kailangan. Kahit sarili niya, kaya niyang isuko. Ayoko mawala agad ang huling pag-asa ng pamilya namin." Tumango si Mang Idong. "Isan mo naman balak ilagay yan?" Tumingin si Manuel sa ilalim ng kubo. "Diyan, sa ilalim ng sahig. Doon hindi gagalawin ng kahit sino." Magdamag silang naghukay. Pinagpawisan si Manuel pero hindi siya nagreklamo. Mabigat ang mga gold bar pero mas mabigat sa dibdib niya ang ideya na baka hindi niya masaksihan kung paanong gagamitin na Sofing ang yaman. Nang natapos nila, inilagay nila ang gold bar sa isang bakal na kahon at maingat na ibinaon. Pagkatapos nun, huminga si Manuel ng malalim. Sana hindi niya kailangang gamitin to," sabi niya. Hindi niya inakalang darating ang araw na halos mamalimos sa gutom si Sofing, habang ang yaman na para sa kanya ay nakabaon sa ilalim mismo ng kaniyang kama. Isang umaga, habang nagluluto si Sofing at naghahanda ng almusal, biglang bumagsak si Manuel sa sahig. Hindi na siya nakapagsalita. Hindi niya na nasabi ang anumang lihim. "Nayari tayo, Sofing," sabi ng kapitbahay nilang nagdala sa barangay health worker. "Dali-dali natin siyang dalhin." Pero kahit anong pag-aagap, ilang oras lang matapos dalhin sa maliit na klinika, pumanaw si Manuel. Walang huling salita, walang huling habilin, walang pagkakataon para sabihin ang tungkol sa gold bars. Kinabukasan, umupo si Sofing sa tabi ng kabaong. Hindi matahimik ang puso. Hindi niya alam kung bakit parang may hindi natapos si Manuel. Kung bakit nung mga huling araw nito ay laging may tinitingnan ng sahig ng kubo. O bakit minsan ay parang may iniisip itong mabigat. Ngunit dahil abala siya sa pag-aalaga ng 3 maliit na anak at sa pagbangon mula sa pagpanaw ng asawa, hindi niya na binigyan ng malalim na pag-iisip ang lahat. Ngayon, habang nakaupo si Nanay Sofing sa papag at pinagmamasan ang kubong halos bumibigay na sa kalumaan, parang naramdaman niyang muling dumaan ang presensya ni Manuel. Parang naririnig niya ang boses nito nagsasabing, "May iniwan ako para sa'yo, Sofing." Napatigil siya. Napatingin sa lumubog na bahagi ng lupa. Pero dahil mahina ang katawan, hindi niya magawang lumapit. Wala rin siyang ideya na may nakabaon doon. Para sa kanya, ang bawat bahagi ng kubo ay simpleng kawayan at lupa lamang. Lumapit siya sa dingding at huminga ng malalim. "Kung nandito ka lang, Manuel," balong niya, "hindi siguro ganito kahirap ang buhay." Umupo siya pabalik sa kama at napangiti ng mahina. "Naiwan mo man ako hindi nagsasalita, pero alam kong mahal mo ako hanggang huli." Sa mga sumunod na araw, lalo pang hihina ang kubo. Lalo pang lumulubog ang sahig. At lalo pang nalalapit ang araw na mabubunyag ang lihim na matagal nang nakabaon sa lupa. Isang lihim
na hindi sinasadyang mapapalabas ang isang sakunang sisira sa baryo. Hindi alam ni Sofing na ang yaman na ibinuo ng asawa niya bilang pinakahuling pag-asa ay magiging dahilan ng pagbaligtad ng mundo ng mga anak niyang tumalikod sa kanya at magiging huli na para sa kanila kapag nalaman nila. Maaga pa lamang ay mabigat na ang hangin sa baryo ng San Isidro. Makulimlim ang langit, kulay abo ang mga ulap na parang mabibigat na batong nakasapit sa itaas. Tahimik ang paligid. Isang uri ng katahimikang nagsasabing may paparating na masama. Si Nay Sofing ay nakaupo sa bangko sa harap ng kubo. Hawak niya ang lumang kumot, nakabalot sa balikat niya. Masama pa rin ang pakiramdam niya mula sa lagnat na ilang araw nang hindi tuluyang bumababa. Narinig niya ang anunsyo mula sa barangay tanod na dumaan sa kalsada. May paparating na bagyo, lahat po ay maghanda, posibleng bumaha. Napatingin si Sofing sa langit. Sanay na siya sa bagyo. Ilang dekada na siyang nakatira sa baryo, pero iba ang kutob niya ngayong araw. Mas mabigat, mas tahimik. Pinilit niyang pumasok sa kubo at isara ang kahoy na bintana. Kinandado niya ang pintuan kahit alam niyang kung gugustuhin ng hangin, kayang-kaya nitong wasakin ang sirang tabla. Habang papalapit ang tanghali, unti-unti nang bumuhos ang ulan. Sa una ay mahinahon lang, patak-patak sa bubong. Hanggang sa biglang lumakas ang hangin. Kumalabog ang mga yero ng kapitbahay. Pumalo ang ulan sa dingding ng kubo na parang libo-libong maliliit na bato. Nanginginig ang buong kubo. Napatitig si Sofing sa gitna ng silid. Napatakip siya sa dibdib niya. Diyos ko, malakas ito. Bulong niya. Habang lumalakas ang ulan, unti-unti ring tumataas ang tubig sa paligid ng kubo. Sa labas, rumaragasa ang putik mula sa mataas na bahagi ng baryo. May mga sangat basura na inanod ng baha. Si Sofing ay nag-iisa. Walang anak, walang kaanak, walang maglilipat sa kanya. Lumapit siya sa bintana at sinilip ang kalagayan sa labas. Naririnig niya ang sigawan ng ilang kapitbahay na naglilipatan na sa mataas na lugar. May mga batang umiiyak. May mga asong tahol ng tahol, pero walang kumakatok sa kanyang pintuan. Walang nagtatanong kung kaya pa ba niyang mag-isa. Pagdating ng hapon, lalo pang lumakas ang bagyo. Umuga ang buong kubo sa bawat hampas ng hangin. Tumatama ang mga sanga ng puno sa bubong. May bahagi ng kisame na biglang bumigay. Bumagsak ang ilang peraso ng yelo at kawayan sa sahig. Napatili si Sofing sa gulat. Napaatras siya hanggang sa gilid ng kama. Tinakpan niya ang ulo gamit ang mga kamay niya. Diyos ko, iligtas mo po ako. Umiiyak niyang dasal. Napasabay ang isang malakas na hampas ng hangin sa paglambot ng kalahati ng kubo. Ang dingding sa may kusina ay tuluyang bumigay. Rumagasa ang ulan papasok sa loob. Pumasok rin ang putik. Unti-unting tumataas ang tubig sa sahig. Sinubukan ni Sofing na lumapit sa pinto, pero madulas na ang sahig. Napatid siya. Bumagsak siya sa sahig ng malakas. Tumama ang ulo niya sa kahoy na poste. Biglang nagdilim ang paningin niya. Habang walang malay si Sofing sa sahig ng kubo, patuloy ang pagpasok ng tubig sa loob. Tumaas ang baha hanggang sa tuhod ng mesa. Lumulutang na ang bangko. Natangay ang ilang gamit niya. Ang lumang larawan ng pamilya ay bumagsak mula sa altar at tinangay ng tubig. Ang basang papel ay dumikit sa putik sa sahig. Sa labas, patuloy ang paglikas ng mga kapitbahay. May tao pa ba roon sa kubo ni Sofing? Tanong ng isang lalaki. Ewan ko, baka lumikas na rin. Sagot pa ng isa. Walang bumalik para siguraduhin. Walang tumawag sa mga anak. Walang nagpadala ng rescue agad para sa kanya. Sa loob ng kubo, nakahandusay si Nanay Sofing. Umiindayog ang katawan niya sa bawat pag-agos ng tubig. Hindi niya alam kung ilang oras pa siyang nakahandusay doon. Hindi niya alam kung magigising pa ba siya. Habang rumaragasa ang bagyo sa baryo, tahimik naman sa lungsod ang tatlong magkakapatid. Si Elena ay nasa loob ng malaking bahay. Nakikipagkwentuhan sa biyenan niya. Nanonood sila ng balita sa TV tungkol sa baha at sa iba't ibang probinsya. Grabe ang bagyo sabi ng biyenan. Oo nga po, sagot naman ni Elena habang humihigop ng tsaa. Ngunit hindi niya naiisip si Nanay Sofing. Si Marco naman ay nasa condominium. Magkasama ang asawa at mga anak.
Nanonood sila ng pelikula. May popcorn, may aircon, may ilaw. Good thing dito tayo sa itaas, sabi ng asawa niya. Tumango lamang si Marco. Hindi niya rin naisip ang kanyang ina sa kubo. Si Rico naman ay nasa negosyo, abala sa inventory ng bodega. Naiina siyang naiipit ang delivery dahil sa ulan. Bagyo ng bagyo, lugi na naman tayo, reklamo niya. Wala sa isip niya ang isang matandang babaeng mag-isa sa gitna ng baryo. Pagdating ng gabi, bahagyang humina ang ulan pero mataas pa rin ang baha. Inabot ng gabi bago tuluyang tumigil ang malakas na hangin. Ang kubo ni Nanay Sofing ay halos kalahati na lang ang natira. Ang bahagi ng kusina ay gumuho na. Ang sahig sa ilalim ng kama ay labis ang nalambot sa baha at putik. Sa loob, nakahandusay pa rin si Sofing. Mahina ang paghinga niya. Basa ang buong katawan niya. Ang kanyang lagnat ay lalo pang lumala. Kung wala sanang dumaan na ilang lalaki kinabukasan, kung hindi sana may maglakas loob na sumilip sa nasirang kubo, baka doon na tuluyang matatapos ang buhay ni Nanay Sofing. At ang lihim na ibinoon sa ilalim ng kubo ay mababaon din sana habang buhay. Kinabukasan matapos sumupa ang bagyo, unti-unti nang lumabas ang mga taga-baryo para tignan ang pinsalang iniwan ng unos. May mga punong tumumba, mga bubong na nawasak, at mga bahay na halos kalahati na lang natira. Amoy putik at nabasang kahoy ang buong paligid. Sa dulo ng baryo, isang grupo ng barangay volunteers ang nag-iikot para suruin kung may nangangailangan ng agarang tulong. Isa sa kanila ay si Lando, ang 28 anyos na construction worker na voluntaryong tumutulong tuwing may kalamidad. Pare, dalawin muna natin yung kubo ni Nanay Sofing, sabi ng kasama niyang si Arnel. Baka hindi nakalikas yan kahapon. Grabe kasi ang lakas ng hangin. Hindi ko nga nakita kung may lumabas doon. Dagdag pa ng isa. Naglakad sila papunta doon sa kubo ni Sofing. Hawak ang mga lubid, flashlight at isang maliit na pala. Pagdating nila doon, halos hindi na makilala ang kubo. Wasak ang gilid, lulubog-lubog ang sahig at tila isang hampas na lang ng hangin ay tuluyan na itong babagsak. Nanay Sofing? Sigaw ni Lando habang lumalapit. Walang sagot. Nanay, andito na po kami, barangay rescue po. Mabilis siyang tumakbo papasok ng kubo. At doon nila nakita si Nanay Sofing, nakahandusay sa sahig, basa, nanginginig kahit walang ulap sa langit. Nanay? Sigaw ni Arnel agad na lumapit. Buhay pa po ba? Namutla si Lando nang maramdaman niyang humihinga pa ito. Oo, pero mahina. Dali, tulungan natin. Kailangan natin siyang ilipat, delikado dito, sabi ni Lando. Kinuha nila ang lumang kumot at ginawang pansamantalang stretcher. Maingat nilang binuhad si Sofing palabas ang kubo. Habang ginagawa nila iyon, narinig ni Lando ang tunog ng lupa na parang bumibitak. Pare, kailangan nating patibayin to, sabi niya. Kung babagsak ang kubo, wala na tayong mababalikan. Tumango naman si Arnel. Simulan na natin, bago pa man may humabol na baha. Inilagay muna nila si Nay Sofing sa lilim ng punong mangga at isang kapitbahay naman ang sumaklolo upang bantayan siya. Si Lando at ang dalawang kasama niya ay bumalik sa loob at sinimulang palakasin ang pundasyon. Ginamit nila ang mga poste, mga pirasong kahoy na natira pa sa bagyo at malaking bato para hindi gumuho ang kubo. Pero nang simula nilang hukayin ang isang bahagi ng lupa para ipasok ang poste, may biglang narinig na tunog. Klang. Hoy, ano yun? Tanong ni Arnel habang hawak ang flashlight. Napatingin si Lando sa hukay. Para itong tunog ng metal na tinamaan ng pala. Hindi yata ba totoo sabi niya. Pare, pakialawan nga. Tinapat ng isa ang flashlight. Sa ilalim ng putik at lupa, may nakita silang sulok ng isang bagay na kulay itim na metal. Para itong malaking kahon. Bakal? Bulong ni Lando na nagtataka. Bakit may bakal dito sa ilalim ng kubo ni Nanay? Inalis nila ang putik gamit ang kamay at pala. Habang lumalalim ang paghuhukay, mas lumalaki ang lumilitaw na bahagi ng kahon. Kasing laki ito ng kahon na gamit ang pangkonstruksyon. Matibay, mabigat, hindi ordinaryo. Parang metal chest, sabi ng isa. Pero bakit nakabaon sa ilalim ng kubo?
lalong lumaki ang kutob ni Lando. Wait, tignan natin ang mabuti. Umupo siya, hinampas ng konti ang gilid ng kahon. Mabigat ang tunog, solid, walang pagkakalawang. Hindi to basta lalagyan. Mukhang dati pa to na nakalibing. Nagkatinginan ng mga volunteer. Baka gamit ng lumang may-ari yan, tanong ni Arnel. Pero si Nanay Sofing naman na nakatira dito mula pagkabata ng 3 anak niya. Sagot ni Lando. Kung may ganito, bakit hindi niya alam? Lumalim ang paghuhukay. Unti-unti, lumitaw ang buo nitong hugis. May lock sa harap. May ukit na lumang disenyo sa gilid, hindi pangkaraniwang kahon. Hindi to kahon ng mga gamit. Hindi to kahon ng damit. Kahit saan mo tingnan, para itong kahon ng yaman. Lando, bulong ng isa sa kanila. Halatang kinabahan. Hindi kaya may laman to? Kuminto si Lando. Pinunasan niya ang noo niya. Tiningnan niya ulit ang kahon. Hindi natin pwedeng buksan to, sabi niya. Hindi atin to. Pagmamayari ni Nanay Sofing ang lupa at ang kubo. Kailangan natin siyang gisingin bago galawin to. Pero habang sinasabi niya iyon, ramdam niya rin ang pagpintig ng kaba niya. Ang tanong na kanina pa sumisingit sa isip nila ay nagiging mas malinaw. Ano ang laman ng kahon? Habang abala ang mga volunteer sa paghuhukay, may ilang kapitbahay ang lumapit. Ano yan? Bakit may kahon dyan? Baka gamit lang na nalibing dati. Pero bakit metal? At bakit ang bigat? Unti-unting nagkagulo ang paligid. Dumami ang tao sa paligid ng kubo. Tiningnan ng kahon na parang isang bagay na hindi nila inaasahan. Si Aling Puring na nag-aalaga kay Sofing sa ilalim ng puno ay napatingin din. Baka alam niya ng asawa niya, sabi niya. Baka may iniwan si Manuel noon. Pero hindi niya tinuloy ang sasabihin. Naalala niyang wala nang ang pagkakataong sabihin ni Manuel ang anumang lihim bago ito namatay. Sa puntong yon, si Nanay Sofing ay unti-unti nang nagising. Nanlalata pa rin ang katawan niya. Nanginginig ang kamay niya. Ano nangyayari? Mahina niyang tanong. Lumapit si Aling Puring. Sofing, huwag ka munang tumayo. May nahanap lang mga volunteer sa ilalim ng kubo mo. Nagulat naman si Sofing. Nahanap? Anong nahanap? Tinutukan niya ang kubo ng kanyang mata. At doon niya nakita ang mga tao. Nakapalibot sa isang malaking hukay. Pinilit niyang tumayo. Lumapit at nakahawak sa braso ni Aling Puring. At nang makita niya ang malaking kahon, para siyang nabingi. Napapikit siya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Manuel, balong niya sa sarili. May iniwan ka nga talaga. Ngunit hindi pa buo ang katotohanan yon. Hindi pa nila alam ang laman. Hindi pa nila alam ang bigat ng yaman. Hindi pa nila alam na ang kahong nakita nila ay hindi basta-basta lumang kahon. Ito ay lalagyan ng mga gold bar na ibinao ng asawa niya bago mamatay. At ang hindi sinasadyang paghuhukay ng volunteers ay ang simula ng pagbabagong yayanig sa buhay ni Nanay Sofing. At magpapayanig din sa konsensya ng mga anak niyang tumalikod sa kanya. Tahimik ang paligid sa harap ng kubo ni Nanay Sofing. Ang mga tao ay nakapalibot sa hukay na ginawa ng mga volunteer. Ang kahon ay kalahating nakalabas sa lupa. May makapal na putik sa ibabaw nito. Pero kitang-kita na hindi ito ordinaryong kahon. Nakatayo si Nanay Sofing sa gilid, suportado ni Aling Puring. Nanginginig ang tuhod niya, hindi lamang sa lamig kundi sa kaba. Hindi niya alam kung bakit ang bilis ang tibok ng puso niya. Lando, ano raw yan? Mahina niyang tanong. Napatingin naman si Lando sa matanda. Hindi pa namin alam, Nanay. Bakal na kahon po nasa ilalim mismo ng kubo. Napapikit sandali si Sofing. Sa isip niya, parang may kung anong alaala na gustong sumilip. Ang huling tingin ni Manuel sa sahig. Ang huling salitang binitawan nito. Pero mabilis din niyang tinaboy sa isipan niyon. Buksan na natin, sabi ng isang lalaki sa likuran. Hindi pwede agad, sagot naman ni Lando. Ito'y pag-aari ni Nanay Sofing, kaya't siyang magpapasya. Napatingin ang lahat kay Sofing. Para bang sa isang iglap, lahat ng mata ay nakaatang sa kanya. Nanay, gusto niyo po bang buksan?
Maingat na tanong ni Lando. Sandaling natigilan si Sofing. Hindi siya sanay na siya ang sentro ng atensyon. Sanay siyang nasa gilid lang. Sanay siyang hindi pinakikinggan. Baka lumang gamit lang yan ng asawa ko, sagot niya. Kay Manuel ang lupa na yan noon. Nagkatinginan ng mga tao. Pero kung bakal na kahon yan, hindi pang karaniwan. Bulong naman ang isa. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Jocelyn Matito, Elena Verzon from Cagayan Valley, at Evelyn Bisquera from Claveria, Cagayan. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Tahimik ang lahat habang dahan-dahang lumuhod si Lando sa harap ng kahon. Tinanggal niya ang putek sa lock. Makapal ang kalawang sa gilid, pero ang mismong kandado ay tila matibay pa rin. Wala kaming susi, sabi ni Arnel. Kailangan nating pukpukin. Mungkahi pa ng isa. Saglit na tumingin si Lando kay Sofing. Nanay, okay lang po ba? Tumango naman si Sofing. Bagamat hindi niya alam kung bakit parang may biglang bigat sa dibdib niya. Kinuha ng isang bakal na pamukpok. Dahan-dahan, maingat. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Hindi bumukas ang unang hampas. Muling pumalo. Ngunit sa ikatlong palo, naputol ang lock. Biglang natahimik ang lahat. Dahan-dahang binuksan ni Lando ang takip ng kahon. At sa mismong sandaling iyon nang sumilip ang laman. Parang sabay-sabay na napigil ang hininga ng lahat. Sa loob ng kahon ay makikinang na ginto. Sunod-sunod na mahahabang gold bar. Maaayos ang pagkakaayos. Parang bagong-bago sa kabila ng ilang taon na nakabaon sa lupa. Walang perang papel. Walang alahas. Puro ginto. Tahimik. Walang makapagsalita. Parang walang makapaniwala sa nakikita nila. Diyos ko! Bulong ng isang babae. Ginto ba yan? Tanong ng isa. Nanginginig ang boses. Hindi. Hindi pwede. Sabi ng isa pa. Si Nanay Sofing ay napatigil sa paghinga. Napahawak siya sa dibdib niya. Hindi siya makalapit agad. Parang natatakot siyang baka guni-guni lang ang lahat. Lando. Mahina niyang tawag. Ano yan? Totoo ba yan? Napatingin sa kanya ang binata. Bakas ang gulat sa mukha. Nanay, mukhang gold bar po. Napaupo si Sofing sa lupa. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Para siyang naubusan ng lakas sa isang iglap. Manuel, pabulong niyang sambit. Ito ba yung sinasabi mo noon? Unti-unti nagkagulo ang paligid. May mga barangay tanod na dumating. May mga kapitbahay na nagsitakbuhan palabas upang ipagsabi ang balita sa ibang parte ng baryo. May ginto sa kubo ni Nanay Sofing. Napakadaming ginto. Diyos ko, yaman ito. Sa loob ng ilang minuto, dumami ang tao. May mga nagvi-video. May mga kumukuha ng retrato. May mga nagbubulungan. Bakit hindi niya alam? Baka galing sa nakaw. Hindi, si Manuel ang asawa nun, diba? Baka may pinagtataguan talaga siya. Si Aling Puring ang unang nagsalita ng malakas. Hindi magnanakaw si Manuel. Mabuting tao iyon. Tahimik na nakatingin si Sofing sa kahon. Para siyang batang nakatingin sa isang bagay na hindi niya kayang maunawaan. Sa buong buhay niya, hindi siya nakahawak ng ginto. Hindi siya humawak ng kahit isang mamahaling bagay. At ngayon, nasa harap niya ang yaman na hindi niya kailanman hiniling. Biglang may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya, si Mang Idong. Tama ako. Mahina nitong sabi. May iniwan nga si Manuel dito. Napatingin sa kanya si Sofing. Ikaw, alam mo to? Tumango si Mang Idong.
Hindi lahat. Pero alam kong may ibinabaon siyang mahalaga. Hindi ko lang alam na ganito pala karami. Napahawak si Sofing sa braso ng matanda. Bakit? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Napabuntong hininga si Mang Idong. Ayaw niyang magbago ka, Sofing. Ayaw niyang umasa ka sa yaman. Gusto niyang ang yaman ay umasa sa'yo kung sakaling wala na siya. Naghalo ang luha at panginginig sa mata ni Sofing. Samantala, may isang barangay tanod na naglatag ng tape sa paligid ng kubo. Kailangan nating i-secure to. Malaking bagay ito, sabi nito. Hindi to pwede basta-bastang hawak-hawakan. Kanino ba talaga to? Tanong pa ng isa. Tahimik ang lahat nagtumingin sila kay Sofing. Sa kanya, sagot naman ni Lando. Sa pangalan ni Manuel at sa lupa niyang tinitirhan ni Nanay Sofing ito. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, narinig ni Sofing ang salitang kanya na iniuugnay sa yaman. Hindi sa hirap, hindi sa pagiging pabigat, hindi sa pagiging iniwan, kundi sa pinakamalaking yaman na nakita ng baryo sa buong kasaysayan nito. Pero habang ang buong baryo ay nagugulantang, habang ang lahat ay nagdidiskusyon, habang ang balita ay unti-unting kumakalat, may 3 anak na wala pa rin kaalam-alam. Hindi pa nila alam na ang inang kanilang tinaboy ay hindi pala mahirap at ang kubong kanilang kinahiya ay nagtatago pala ng yaman na kayang baguhin ang lahat. At sa oras na malaman nila, hindi na nila mababawi ang ginawa nila. Hindi pa man lubusang bumabalik sa normal ang baryo matapos ang bagyo, isa namang kakaibang balita ang yumanig sa buong lugar. At hindi lang sa San Isidro, kundi sa buong lalawigan. Isang video ang kumalat sa social media. Makikita doon ang hukay sa ilalim ng kubo, ang bukas na bakal na kahon at ang makikinang na mga gold bar na tila hindi totoo sa dami. May caption ng video, matandang iniwan sa kubo. May gold bar pala sa ilalim ng kama. Sa loob lamang ng ilang oras, libo-libong views ang inabot ng video. May nag-share sa Facebook, may nag-upload sa TikTok, at may nag-react ng wow. May nag-comment pa ng grabe parang pelikula. Kawawa naman yung nanay, iniwan tapos biglang mayaman pala. Nasaan kaya mga anak niya ngayon? Sa baryo, nagulat naman si Nanay Sofing nang makita ang dami ng tao sa paligid ng kubo niya. May mga hindi niya kilala, may mga nakamotor, may mga may dalang kamera. Nanay, galing po kami sa isang local news page. Sabi ng isang babae na may hawak na mikropono. Pwede po ba namin kayo makausap? Napaaray si Sofing sa dami ng nangyayari. Hindi siya sanay sa ganitong eksena. Hindi siya sanay sa kamera, sa tanong, sa atensyon. Para po sana malaman ng lahat ang inyong kwento. Dagdag pa ng babae. Pumaling si Sofing kay Lando. Anong ibig nilang sabihin? Nasa social media na po ang video, nanay. Maingat na paliwanag ni Lando. Alam na ng maraming tungkol sa nahanap na ginto. Napayuko si Sofing. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Hindi pa nga niya lubusang nauunawaan ang nangyayari. Pero parang hindi na siya nag-iisa sa pagharap sa bagay na iyon. Dumating din ang mga barangay officials at ilang pulis para i-secure ang lugar. Nilagyan ng harang ang paligid ng kubo. May nagbantay sa kahon. Pero kahit anong gawin nila, ang balita ay tuluyan ng kumalat. Sa isang mamahaling restaurant sa lungsod, nakaupo si Elena kasama ang kanyang biyanan at ilang kaibigan. Masaya ang usapan, nagkakwentuhan tungkol sa negosyo at mga plano sa bakasyon. Biglang napatigil ang isa sa mga bisita habang tumitingin sa cellphone. Uy, nakita niyo na ba to? Sabi nito sabay pakita ng screen. Napatingin si Elena. Pagkakita niya sa headline, biglang nanlamig ang kanyang katawan. Matandang iniwan sa kubo. May gold bar pala sa ilalim. At sa mismong video, makikita ang kubo. Makikita ang kahon. Makikita ang kanyang ina, si Nanay Sofing, nakaupo sa gilid, nanginginig hawak ang lumang kumot. Parang gumuho ang mundo na Elena. At ano to? Halos pabulong niyang tanong. Teka, parang nanay mo yan, diba? Sabi pa ng isa. Mabilis na kinuha ni Elena ang cellphone. Nag-scroll, tiningnan ang comments. Mas lalo siyang natulala.
Grabe, iniwan pala ng mga anak. Kawawang nanay. Nasan kaya ang mga anak nito? Mabilis na kinuha ni Elena ang bag niya. Excuse me po, sabi niya sa biyanan. Kailangan ko lang po umalis. Sa labas ay halos nanginginig ang kamay niya habang tinatawagan si Marco. Samantala, si Marco naman ay nasa isang business meeting. May pinapakitang presentation ng kausap niya. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Pagtingin niya sa notification, parehong headline ang bumungad. Nanlaki ang mata niya. Ano to? Bulong niya sa sarili. Lumabas agad siya ng conference room at sinagot ang tawag. Elena? Marco, nanginginig ang boses ng kapatid niya. Nakita mo ba yung balita? Oo, sagot ni Marco na halatang naguguluhan. Mukhang si nanay yun. Hindi naman nakapagsalita si Elena. Ilang segundo lang tumawag din si Rico. Kuya, ano yun? Sigaw nito sa kabilang linya. Bakit may ginto sa kubo ni Mama? Tahimik naman si Marco. Tumulong pawis sa noon niya kahit naka-aircon ang lugar. Hindi ko rin alam, sagot niya. Pero mukhang totoo. Paano nangyari to? Bakit ngayon lang lumabas? Ewan ko, tugon ni Marco. Pero mukhang buong lalawigan ay nakatingin na ngayon sa nanay natin. Hindi lang buong lalawigan, pati mga biyanan nila, pati mga kaibigan nila, pati mga katrabaho nila. Ilang oras lang matapos kumalat ang video, sunod-sunod ang tawag kay Elena mula sa biyanan niya. Elena anak, kailan ka pumunta sa probinsya? Tanong nito. Natigilan siya. Po, siguro po sa susunod na linggo. Puntahan mo ang nanay mo, sabi ng biyanan. Hindi maganda sa pangalan ng pamilya na iniwan natin ang isang matandang nanay sa ganyang kalagayan. Ang parehong sitwasyon ay nangyari rin kina Marco at Rico. Biglang nag-iba ang tono ng kanilang mga biyanan. Mula sa dati walang pakialam, ngayon ay may mga paalala, mga tanong at mga banayad na utos. Bakit naman ninyo iniwan ang nanay ninyo? Tanong ng biyanan ni Marco. Hindi matutuwa ang kliyente sa ganitong balita. Dagdag pa nito, para bang biglang naging mahalaga si Nanay Sofing. Hindi dahil sa ina siya, kundi dahil bahagi na siya ng isang kwentong may yaman. Habang sa syudad ay nagkakagulo ang tatlong magkakapatid, sa baryo naman ay mas dumarami ang taong gustong makakita kay Nanay Sofing. May nagdadala ng pagkain, may nagdadala ng tubig at may nag-aalok ng tulong. Ngunit may ilan din nagmamasid lang, nag-uusisa, nagbubulungan. May mga hindi rin maiwasang magtanong, Nanay, ibibigay mo ba sa anak mo ang ginto? Nanay, totoo bang mayaman ang asawa mo noon? Tulong po sana kami, Nanay. Napapagod na si Sofing sa kakasagot. Para sa kanya, parang nagbago ang mundo sa loob ng isang araw. Kahapon, iniwan siya. Ngayon, parang lahat gusto nang lumapit. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o lalong masasaktan. Sa gitna ng lahat ng to, isang bagay lang ang malinaw. Sa unang pagkakataon matapos silang iwanan, nalaman na ng mga anak ang katotohanan. Hindi na ito chismis. Hindi ito bulong-bulungan. Nakaukit ito sa buong social media. Napapanood na ito ng buong bayan. At sa sandaling iyon, hindi pa man nakakaharap si Sofing sa kanyang mga anak, ay nagsimula na ang unang kirot ng pagsisisi sa kanilang mga dibdib. Hindi pa man sumasapit ang gabi, sabay-sabay nang nagdesisyon ng tatlong magkakapatid na umuwi sa baryo. Hindi sila nag-usap ng personal, pero iisang dahilan lang ang nasa isip ng bawat isa. Kailangan nilang makita ang nanay nila at ang ginto. Si Elena ang unang dumating sa San Isidro. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Mula sa syudad, tumiretso siya sa baryo, dala ang ilang kahon ng mamahaling prutas, vitamins at imported na delata. May kasama pa siyang isang bodyguard na pinilit ng biyanan niya. Pagbaba niya ng sasakyan, sinalubong siya ng mga taong nagkukumpulan sa paligid ng kubo ni Nanay Sofing. Ayan ang anak, bulong ng isa. Ngayon lang bumalik. Dagdag pa ng isa. Pinilit ni Elena na ngumiti habang lumalakad patungo sa kubo. Ngunit sa ilalim ng make-up at alahas, bakas ang kaba at takot sa kanya. Nakabantay pa rin ang mga barangay tanod sa paligid. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating din si Marco sakay ang itim na van. May dala siyang mga mamahaling gamot.
gatas at suplementong pangmatanda. Halatang nagmamadali siya. Pawis na pawis kahit naka-aircon ang sasakyan niya. At halos sabay din dumating si Rico. Sakay ng sports car, may bitbit namang branded na pagkain, cake at ilang paper bag na may suot pang matanda. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, muling nagkaharap ang tatlong magkakapatid sa harap ng kubo ng kanilang ina. Ngunit walang yakapan, walang kamustahan, walang pasensya na. Tanging mga bitbit na kahon ang unang ipinakita. Nakita ni Nanay Sophie ang mga anak niya mula sa loob ng kubo. Nakaupo siya sa isang bangko, balot ang kumot. Mahina pa rin ang katawan niya mula sa sakit at pagod. Nang makita niya ang tatlong anak, bumilis ang tibok ng puso niya. Halo ang saya at takot. Mga anak, mahina niyang tawag. Lumapit si Elena at agad na iniabot ang mga bitbit. Ma, eto po. Mga prutas, vitamins, gamot para gumaling ka kaagad. Sumunod si Marco. Ma, ito yung gatas na iniinom ng mga senior sa city. Sabi ng doktor, maganda raw to. Inilapag ni Rico ang cake sa mesa. Ma, kakain ka ng matamis ha para magkaroon ka ng lakas. Tahimik lamang si Sofing. Hindi agad siya kumibo. Tiningnan niya ang mga anak na para bang mga estrangherong hindi niya kilala. Kahapon, mahina niyang sabi, wala malang na isa sa inyo ang dumalaw nang may sakit ako. Nagkatinginan ng tatlo. Ma, pasensya na. Sagot naman ni Elena na pilit ang boses. Hindi lang talaga kami nakauwi agad. Nagkibit balikat naman si Marco. Marami kasi inasikaso sa trabaho, ma. Pero ngayon, andito naman na kami. Tahimik si Sofing. Ramdam niyang kakaiba sa kilos sa mga anak niya. Masyadong mabait, masyadong maasikaso, masyadong biglaan. Hindi ito ang pagmamahal na hinihintay niya noon sa mga panahong nag-iisa siya. Sa labas ng kubo, nag-uumpukan ng mga kapitbahay. May mga nagmamasid sa bintana, may mga nagbubulungan. Ngayon sila bumalik, may ginto na. Kung wala ba yung kahon? Babalik ba yan sila? Biglang may dalang mamahalin. Dati nilugaw, hindi nila maipadala. Naririnig ng ilan sa mga anak ang mga bulong na yon. Pilit naman nilang ine-ignore pero ramdam nila ang bawat titig. Sa gitna ng katahimikan, si Marco ang unang sumubok magtanong. Ma, alanganing bungad niya. Nasaan po pala yung kahon? Sandaling natigilan si Sofing. Anong kahon? Tanong niya kahit alam niyang tinutukoy ng anak. Yung nahanap po sa ilalim ng kubo. Sagot ni Marco. Doon, biglang nag-iba ang mukha ng kanilang ina. Hindi galit, hindi rin tuwang-tuwa, kundi isang anyo ng pag-iingat. Bakit mo naman tinatanong yon? Tanong niya. Sumingit si Elena. Ma, gusto lang naming malaman kung okay lang ba lahat. Baka delikado po yan, baka kunin ng kung sino. Napangiti naman si Sofing, ngunit hindi ito ngiting masaya. Kahapon, ang iniisip ninyo kung sino makakakita sa akin sa syudad. Ngayon, ang iniisip ninyo ay kung sino ang kukuha ng ginto. Napayo ko ang tatlo. Si Rico ang unang hindi nakapagpigil. Ma, mahina niyang sabi, hindi naman namin alam na may ganito pala. Hindi ko rin alam. Sagot naman ni Sofing. Ngayon ko lang din nalaman. Tahimik ang lahat. Biglang pumasok ang isang barangay tanod. Ma, secure na po yung kahon. May pulis na rin nagbabantay. Tumango si Sofing. Salamat. Nang umalis ang tanod, muling tumahimik ang loob ng kubo. Tiningnan ni Elena ang paligid, ang basag na dingding, ang sirang bubong, ang putik sa sahig. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na kalagayan ng kanyang ina. Hindi sa litrato, hindi sa video, hindi sa headline, kundi sa mismong harap niya. Ma, nangingilid ang luha sa mata ni Elena. Ganito na pala kahirap ang kalagayan mo. Tahimik pa rin si Sofing. Hindi pa rin niya sinasagot ang tanong na nasa mata ng mga anak niya. Naririto ba sila dahil sa kanya o dahil sa ginto? Lumipas ang ilang oras na magkakasama sila sa loob ng kubo. Pinilit ni Elena na pakainin ng prutas ang ina. Pinilit ni Marco na sukatin ang blood pressure nito. Pinilit ni Rico na pasayin siya sa pamamagitan ng cake. Ngunit kahit anong gawin nila,
Ramdam ni Sofing ang layo ng damdamin ng mga anak niya. Wala sa kanila ang nagtanong, "Ma, kamusta ka nitong mga nakaraang taon?" Wala ang nagsabing, "Ma, patawad." Lahat ng tanong ay palaging patungkol sa ginto. Pagsapit ng gabi, nagdesisyon ng tatlo na manatili muna sa baryo. Nagpa-reserve sila ng mga kwarto sa pinakamalapit na private resort. Hindi nila kayang matulog sa kubo. Habang naglalakad sila palabas, napatingin si Sofing sa kanilang likuran. Sa unang pagkakataon, matapos siyang iwan doon, bumalik ang kaniyang mga anak. Ngunit sa puso niya, hindi pa rin siya sigurado kung ito na nga bang hinihintay niyang pagbabalik o simula lamang ng mas masakit na katotohanan. Kinabukasan, maagang nagising si Nanay Sofing. Tahimik ang paligid. Wala nang ingay ng mga taong nagkukumpulan kahapon. Tanging huni ng ibon at lagaslas ang hangin sa palayan ang naririnig niya. Nakapako ang tingin niya sa kisame ng kubo, sa mga butas na iniwan ng bagyo, sa mga yero na nakapatong na lamang pansamantala. Ang kaniyang katawan ay mabigat pa rin, pero ang mas mabigat ay ang kaniyang dibdib. Naalala niya ang mga anak niya kagabi. Ang dami nilang dala. Gamot, prutas, cake, gatas. Ngunit sa loob ng mahabang oras na magkakasama sila, ni isa sa kanila ay hindi nagtapos ang usapan sa salitang patawad. Walang nagtanong kung gaano siya naghirap. Walang nagtanong kung ilang gabi siyang natulog na walang laman ng tiyan. Walang nagtanong kung ilang beses siyang tumawag at walang sumagot. Ang tanging bumabalik sa isip niya ay ang tanong ni Marco. "Ma, nasan po pala yung kahon?" Napapikit si Sofing. Doon niya unang naramdaman ng takot. Hindi takot sa magnanakaw, hindi takot sa pulis, kundi takot na baka ang mga anak niya mismo ang unang umagaw sa yaman na yon, na hindi man lang niya naramdaman ang tunay na pagmamahal. Dahan-dahan siyang bumangon at umupo sa gilid ng kama. Kinuha niya ang pirasong kumot at ibinalot sa balikat. Tahimik ang kubo. Pero sa loob ng puso niya, unti-unting nabubuo ang isang desisyon. Maya-maya dumating muli ang mga barangay tanod. Sinisilip nila ang lugar kung saan nakahukay ang kahon. May naka-duty na pulis. "Nanay, secured na rin po ang kahon," sabi pa ng tanod. "Wala pong pwedeng lumapit ng walang pahintulot ninyo." Tumango si Sofing. "Salamat." Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, ramdam niyang hindi lang tanod at pulis ang nagbabantay sa kahon. Kahit ang mga mata ng sariling mga anak niya, kahit wala sila sa baryo ngayon, ay tila nakatutok pa rin sa kahong iyon. Bandang hapon dumating muli ang tatlong magkakapatid. Mas maayos na ang ayos nila, parang masanda. May dala na naman silang bagong pagkain at ilang gamit. "Ma," bungad ni Elena, "dinalan ka namin ng bagong kutsyon tsaka kumot para hindi ka giniginaw." Inilapag ni Marco ang isang maliit na bag. "Ma, may papeles din pala tungkol sa lupa at sa kahon. Kailangan daw maayos lahat to legally." Tahimik lang si Sofing. "Legal?" tanong niya. "Oo, ma," sagot naman ni Marco. "Para maayos ang pagmamayari. Para sa'yo rin naman to." "Para sa akin?" ulit ni Sofing. Tumango si Rico. "Oo, ma, para walang ibang umangkin. At para maasikaso na rin natin ang pagpapalabas ng laman yan." Doon tuluyang lumamig ang katawan ni Sofing. Hindi naman diretsahan ng salita. Malinaw sa kanya ang ibig sabihin ng anak niya. Gusto na nilang galawin ang yaman. Sa unang pagkakataon matapos sumabog ang balita, natakot si Sofing hindi sa mga tao sa labas, kundi sa mga anak na nasa harapan niya. "Mga anak," marahan niyang sabi. "Kahapon lang ninyo ako nakita ulit matapos niyo akong iwan." Nagkatinginan ng tatlo. "Ma," alanganing sagot na Elena, "hindi ko kayo hinanap para sa yaman." Dugtong naman ni Sofing. "Inahanap ko kayo dahil ina ninyo ako." Tahimik ang loob ng kubo. Huwag sana ninyong isipin na dahil may natagpo ang ginto, lahat ng sugat ay biglang maghihilom. Patuloy niya. Napayuko naman si Marco. "Ma, hindi naman ganon." Pilit niyang depensa. "Concern lang kami." Ngumiti naman si Sofing. Ngunit ngumiti siya ng may lungkot. "Concern kayo." Ngayon, mahina niyang sagot.
Nang gabing iyon matapos umalis muli ang tatlong magkakapatid papunta sa tinutuluyan nilang resort, hindi na nakatulog si Sofing. Pinag-isipan niya na ang lahat. Ang pagiging iniwan niya. Ang biglang pagbalik nila. Ang mga tanong na laging umiikot sa kahon. Ang mga mata nilang hindi maiwasang mapatingin sa lugar kung saan ito nakabaon. Doon niya napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Hindi siyang hinahanap ng mga anak niya. Ang yaman ang hinahanap nila. At iyon ang mas masakit kaysa sa unang pag-iwan. Bandang madaling araw, tahimik siyang bumangon. Kinuha niyang maliit na bag na halos hindi niya na ginagamit. Inilagay niya roon ang ilang damit, isang lumang petaka at ang larawan ni Manuel. Lumapit siya sa altar. "Manuel?" bulong niya. "Hindi ko akalaing darating ang araw na mas matatakot ako sa sarili kong mga anak." Tahimik siyang lumabas ng kubo. Hindi niya alam kung saan siya eksaktong pupunta. Ang alam lang niya, kailangan niyang lumayo. Kinabukasan, maagang dumating tatlong magkakapatid sa kubo. May dala silang almusal. Ngunit pagdating nila, walang sumalubong. Walang Nanay Sofing sa bangko. Walang mahinang boses na tatawag sa kanila. Tanging ang bukas sa pinto ng kubo. At ang altar na may iniwang sulat na nakapatong sa harap ng larawan ni Manuel. Kinuha ito ni Elena nang nanginginig ang kamay. "Mga anak, kung hinahanap ninyo ako dahil sa ginto, mas mabuti nang huwag ninyo akong hanapin. Mas gusto kong manatiling ina ninyo sa alaala, kaysa maging susi lamang sa yaman na hindi ko kailanman hiniling." Nanlaki ang mga mata ni Elena. "Ma, anong ibig niyo sabihin?" Nanginginig ang tanong. Napaupo naman si Marco sa bangko. "Umalis siya." Napatayo si Rico. Paano siya umalis? Saan naman siya pupunta? Tahimik ang kubo. Wala na si Nanay Sofing. At sa unang pagkakataon, matapos ang kanilang pagbabalik, hindi dahil sa ginto, kundi dahil nga nawala ang ina. Saka palang tunay na tumino ang takot sa dibdib ng tatlong magkakapatid. Tahimik ang loob ng kubo matapos mabasa ni Elena, Marco at Rico ang iniwang sulat ng kanilang ina. Para silang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lugar na dati nilang kinatatayuan ng may daladalang mamahaling gamit, ngayon ay biglang tila naging napakaliit at masikip. "Umalis talaga si Mama." Mahina at halos pabulong na sabi ni Elena, habang hawak pa rin ang sulat. Hindi naman sumagot si Marco. Nakaupo siya sa bangko. Tulala. Parang doon lang tuluyang bumigat ang lahat ng nangyayari. Si Rico lang naglakad palabas. Halatang iritable. Hindi siya pwedeng umalis basta-basta. Delikado dito. Matanda na siya. Nagdesisyon siyang umalis dahil sa atin. Sagot ni Elena. Nanginginig ang boses. Hindi na sila kumibo. Sa gitna ng katahimikan, may isang mahinang ubong narinig nila mula sa labas. Nang lumingon sila sa may pintuan, nakita nilang isang matandang lalaki na nakatayo roon, nakasandal sa tungkod. Maputi ang buhok at may linyang ukit sa mukha na dala ng mahabang panahon ng pagtatrabaho sa araw. Ito si Mang Idong. "Mga ihat-iho." Mahinahon niyang sabi, "Pwede ba akong pumasok?" Tumango naman si Elena. "Opo, Mang Idong." Dahan-dahan pumasok ang matanda at naupo sa tabi ni Marco. Ilang sandali muna siyang tumahimik, tila inaayos ang mga sasabihin. "Alam kong hinahanap ninyo ngayon ang nanay ninyo," panimula niya. "Pero bago kayo maghanap, kailangan niyong malaman ang buong katotohanan." Nagkatinginan ng tatlong magkakapatid. Ano pong katotohanan?" tanong ni Rico. Huminga ng malalim si Mang Idong. "Tungkol sa inyong ama, tungkol sa ginto. Tungkol sa lahat ng iniwan niyang hindi niya nalaman." Noong kabataan pa ni Manuel, simula ni Mang Idong, anak siya ng pinakamayamang angkan sa lalawigan. May lupa, may negosyo, may mansyon. Ay lahat na yata halos nasa kanila na. Nanlaki ang mata ni Elena. "Ibig niyong sabihin, mayaman talaga si Papa?" Tumango ang matanda. "Hindi lang basta mayaman, isa siya sa mga tagapagmana." Napaupo ng diretso si Marco. "Kung ganon, bakit kami namuhay na parang walang-wala?" Napabuntong hininga si Mang Idong.
Dahil iniwan niya ang lahat para sa nanay ninyo. Tahimik ang loob ng kubo. Pinili ni Manuel ang pag-ibig kesa sa yaman. Patuloy pa ng matanda. Hiningi ng pamilya niya na iwan niya si Sofing dahil walang ibubuga. Sabi nila, pero hindi siya pumayag. Mas pinili niya maging mahirap kasama ang babae na mahal niya kesa maging mayaman ng walang puso niya. Napayuko si Elena. Biglang bumalik sa isip niya ang mga salitang binitiwan niya noon sa ina. Hindi ka bagay sa mundo namin. Mabigat ang dating sa kanya ngayon. Yung ginto na nahanap sa ilalim ng kubo, sabi pa ni Mang Idong. Bahagi ng pamana na itinabi ni Manuel bago tuluyang putulin ang ugnayan niya sa angkan niya. Hindi niya iyon ginamit para sa sarili niya. Hindi rin niya yung ginamit para sa mga luho. Inilaan niya iyon para kay Sofing. Sakaling dumating ang araw na wala na siya at mahirapan ng pamilya. Tahimik si Marco. Ibig sabihin, hindi pala aksidente yung napunta doon ng ginto. Hindi yon aksidente, sagot ng matanda. Sadyang ibinaon niya yon bilang huling proteksyon para sa inyong ina. Tumango si Mang Idong at tinapik ang sahig ng kubo. Dito mismo, dito siya naghukay. Ako pang tumulong sa kanya noong gabing yon. Napatayo si Rico. Ikaw palang may alam nito? Oo, sagot ni Mang Idong. Pero hindi ko pwedeng sabihin kay Sofing. Iyan ang biling ni Manuel sa akin. Ayaw niyang umasa sa ginto ang babaeng mahal niya. Gusto niyang ang yaman ay dumating lang kung kailan talagang kinakailangan. Napatakip si Elena sa bibig niya. Ngayon niya lang nauunawaan kung bakit kahit sobrang hirap ng buhay nila noon ay hindi kailanman humingi ng tulong si Manuel sa mayamang pamilya niya. Tahimik muna ang lahat bago muling nagsalita si Mang Idong. Pero ang pinakamalungkot sa lahat, sabi niya, ay hindi ang iniwan ninyong nanay ninyo, kundi ang iniwan ninyo ang taong sinadya ng ama ninyo na ipaglaban kahit isuko pa niya ang buong mundo. Napasinghap si Elena. Ibig niya sabihin, kaming tumalikod sa pinili ni Papa. Tumango si Mang Idong. Hindi si Sofing ang mahirap. Kayo ang iniwan ng ama niyo ang yaman dahil mas pinili niya ang pag-ibig. Parang may bumagsak na mabigat na bato sa dibdib ng tatlong magkakapatid. Napaupo si Rico sa bangko. Kami ang nahiyang ipakilala ang mama namin. Si Marco naman ay napahawak sa noo. Kami ang nagsabing hindi siya bagay sa mundo namin. At si Elena, tuluyan na ang napaluha. Kami ang nagtaboy sa babaeng pinili ng papa namin kaysa sa yaman. Sa unang pagkakataon, hindi na lang ginto ang nasa isip ng tatlong magkakapatid. Hindi na rin social image. Hindi na rin biyanan. Kundi ang katotohanang sila mismong kumontra sa mismong desisyong ipinaglaban ng kanilang ama hanggang sa kamatayan. Nasaan si mama ngayon? Mahina ng tanong ni Marco. Umiling si Mang Idong. Hindi ko alam. Umalis siya ng madaling araw. May dala lang na maliit na bag. Hindi malang nagpaalam sa akin. Delikado na siyang maglakad mag-isa. Wika ni Rico. Mas delikado sa kanyang manatili sa isang lugar kung saan pakiramdam niya hindi na siya hinahanap bilang ina. Sagot ng matanda. Muling bumalik ang katahimikan. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Tanging ang mahina at mabigat na paghinga ng tatlong magkakapatid ang maririnig. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa buong katotohanan. Sila ay tunay na napahiya sa kanilang sarili. At ngayon, mas malinaw na sa kanila kung bakit lumayo si Nanay Sofing. Hindi para magtago sa kanila, kundi para protektahan ang huling peraso ng dignidad na natitira sa kanya. Hindi nagtagal matapos ang pag-alis ni Nanay Sofing, ang balitang kumalat sa baryo ay hindi na lamang tungkol sa ginto, kundi tungkol sa buong katotohanan ng pamilya nila. May bagong video na namang umiikot sa social media. Isang maikling interview kay Mang Idong. Naroon ang kanyang mabagal na pagsasalita. Pinili ni Manuel ang pag-ibig kesa sa yaman. Iniwan niya ang kanila dahil kay Sofing. Ang ginto, back up lang iyon para sa kanya. Hindi yan para sa mga anak na tumalikod sa sarili nilang ina.
Sa loob ng ilang oras, pumutok ang bagong balita. Mga anak, tinakwil ang inang pinag-alayan ng yaman ng ama. Nag-iba ang tono ng mga komento. Dati, grabe ang swerte ni nanay. Parang pelikula. Ngayon, ang sasahol ng mga anak. Pera lang pala ang habol. Kawawa naman ang nanay, ginawang susi sa kayamanan. Sa lungsod, sabay-sabay binuksan ni Elena, Marco at Rico ang mga cellphone nila. At sabay-sabay din nilang nakita ang pagbagsak ng kanilang pangalan. Nasa bahay si Elena ng biyenan niya nang tuluyang sumabog ang balita. May dalawa siyang kakilala na nagpadala sa kanya ng parehong link ng video. Anak, malamig na sabi ng biyenan niya. Totoo bang iniwan ninyo ang nanay ninyo sa baryo? Nanlambot ang tuhod ni Elena. Po, hindi po ganun ang nangyari. Hindi ako nagtatanong para makipagdebate. Matigas sa sagot ng biyenan. Ang pangalan ng pamilya natin ay nadudungisan sa internet. Iniisip ng lahat na gumagamit tayo ng yaman ng isang inang itinakwil. Napayo ko si Elena. Titigil ka muna sa lahat ng events. Patuloy ng biyenan. Huwag ka munang haharap sa publiko. At tungkol sa posisyon mo sa foundation, pag-iisipan ko pa. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elena. Noon siya ang pride ng pamilya. Ngayon, isa na siyang kahihiyang dapat itago. Samantala si Marco naman nasa opisina nang tawagin siya ng kanyang biyenan. Marco, diretso nitong sabi, kailangan nating mag-usap. Pagpasok niya sa loob ng opisina ng biyenan, ramdam agad niya ang bigat ng hangin. Kumalat na ang buong kwento. Wika nito. Ang mga investors ay nagtatanong kung tama ba ang pagtrato ng pamilya natin sa mga magulang ninyo. Natulala si Marco. Hindi ko ginustong mangyari to. Hindi na mahalaga kung ginusto mo ba o hindi. Sagot ng biyenan. Ang mahalaga ngayon ay may duda ng mga kliyente sa inyong pagkatao. Paglabas ni Marco sa opisina, may bumati sa kanya. Isang katrabaho. Pero ngayon, halata ng ilag sa tingin. Hindi na siya ang dating respetadong Marco. Isa na siyang anak na tumalikod sa sariling ina. Si Rico naman ang pinakamatapang sa kanilang tatlo, pero siya rin ang unang tuluyang iniwan. Nasa bahay siya ng asawa niya nang humarap sa kanyang biyenan. Anak, malamig na sabi nito. Hindi kita maaaring ipagtanggol sa nangyayari ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Rico. Ayaw ng pamilya naming madawit sa iskandalong ito. Sagot ng matanda. Hindi maganda sa negosyo. Hindi maganda sa pangalan. Kinabukasan, umalis ang asawa ni Rico pabalik sa bahay ng mga magulang nito. Walang drama, walang sigawan. Isa lang ang iniwan nitong mensahe. Kailangan kong protektahan ang apelyido ng pamilya ko. Naiwan si Rico sa loob ng bahay. Nag-iisa, hawak ang cellphone. Paulit-ulit na binabasa ang mga komentong bumabatikos sa kanya. Dati, siya ang mayabang. Ngayon, siya na ang pinagtatawanan. Sa loob lamang ng 2 araw, nawala ang mga party. Nawala ang mga imbitasyon. Nawala ang mga tawag mula sa mga kaibigan. Lahat ng dating nakapaligid sa kanila dahil sa status, isa-isang naglaho. Si Elena, hindi na inimbitahan sa mga social gathering. Si Marco, nilagyan ng limitasyon sa kanyang mga proyekto. Si Rico ay tuluyang nawala sa sentro ng social circle ng asawa niya. Ang dating mundo na ipinagpalit nila sa kanilang ina, ngayon ay unti-unti nang ipinagpapalit din sila. Dahil sa mga nangyayari, nagpa siya ang 3 magkakapatid na bumalik sa baryo. Umaasang ma-repair pa nila ang lahat. Pagdating nila sa San Isidro, sinalubong sila ng mga matang hindi na tulad ng dati. May mga nakatingin na sa kanila ng diretsyo. May mga nagbubulong. May mga hindi na umiimik. Lumapit agad sa kubo. Ngunit wala pa roon si Nanay Sofing. Walang lampara, walang bangko sa harap. Tahimik. Nasaan si Mama? Tanong ni Elena sa isang kapitbahay. Umalis siya, diretso nitong sagot. At mukhang ayaw na kayong makita. Napatakip si Elena sa bibig niya. Napaupo si Rico sa isang bato. Napahawak si Marco sa dibdib niya. Sa unang pagkakataon, hindi sila napahiya dahil wala silang pera. Hindi dahil wala silang tirahan. Hindi dahil wala silang koneksyon.
Napahiya sila dahil nakita ng buong mundo kung paano nila trinato ang kanilang ina. Isang lalaking may hawak ng cellphone ang lumapit at kumuha ng litrato sa kanila. Para sa content lang, sabi nito. Doon tuloy ang napagtanto nila Elena, Marco at Rico na kahit ang kahihiyan nila ngayon ay hindi man lang umabot sa sakit na dinanas si Nanay Sufing noong iniwan nila siya sa kubo. Sa pagbabalik nila sa sasakyan ng gabing yon, walang nagsalita, walang sisi, walang palusot, walang yabang, tanging mabigat na katahimikan. At ang kaalamang pinagpalit nila sa sariling ina noon ay siya ring mundo na ngayon tuluyan ng bumitaw sa kanila. 3 araw matapos mabigo ang mga anak na mahanap si Nanay Sufing, ipinatawag sila ng barangay. May iniwan po ang inyong ama, sabi ng barangay secretary. Natagpuan po ito sa isang kahon kasama ng ilang dokumento sa kubo. Isang lumang kahong kahoy ang inabot sa kanila. May kalumaan na ang itsura, pero halatang inalagaan. Sa ibabaw nito ay may pangalan. Para sa mga anak ko, kung sakaling darating ang araw na makalimot kayo. Nang mabasa iyon ni Elena, parang may kumurot sa dibdib niya. Binuksan ni Marco ang kahon. Sa loob ay isang makapal na diary ng kanilang ama, si Manuel. Dahan-dahang binuklat ni Elena ang unang pahina. Araw-araw naglalabas si Sufing sa ilog. Kahit sagatan ng kamay, hindi siya nagrereklamo. Sinabi ko sa kanya, pwede kaming humingi ng tulong sa pamilya ko, pero ayaw niya. Mas gusto niyang paghirapan namin ng buhay kaysa ipagpalit ang dignidad. Namuhay ang bawat isa sa kanila sa katahimikan habang binabasa ang sumunod na mga pahina. Naglako siya ng kakanin sa ilalim ng araw kahit may lagnat. May mga taong tumatawag sa kanya ng pobre, walang asenso, mukhang katulong. Umiiyak siya sa gabi, pero sa umaga, nakangiti na uli sa mga bata. Napatakip si Rico sa bibig. Nagtatrabaho siya sa 3 bahay para lang may pambaon ng mga bata. Minsan, umuwi siya ng walang tsinelas. Naiwan daw sa bahay ng amo. Hindi niya na binalikan. Nahihiya siya. Tumulo ang luha ni Elena sa pahina. Sinabihan siya ng ibang magulang sa eskwela na huwag lang mangarap para sa mga anak mo. Hanggang dito na lang kayo. Pero si Sufing hindi sumuko. Pinilit niyang itaguyod ang mga bata kahit siyang minamaliit. Si Marco ay tuluyan niyang napaupo. May isang guro na nagsabi sa kanya na huwag nang umasa na makagraduate pa si Elena. Umuwi siyang umiiyak. Pero kinaumagahan, mas maaga siyang gumising para maglaba, magtinda at magtahi ulit. Tahimik ang paligid. Narinig ang mahihinang hikbi ng 3 magkakapatid. Minsan wala na kaming makain. Ginawa ni Sufing, hindi siya kumain. Sinabi niyang busog siya kahit kumakalamang sikmura niya. Kinabukasan, nalaman ko na himatay pala siya habang naglalaba. Napahawak si Rico sa ulo niya. Lahat ng pangarap ko para sa mga bata, si Sufing ang nagbuhat. Ako ang ama, pero siya ang naging haligi ng tahanan. At sa pinakahuling part ng diary, kung darating ang araw na ikakahiya ako ng mga anak ko dahil sa kahirapan, sana wag na lang ikahiya ang kanilang ina dahil ang yaman nila ngayon galing sa pawis at luha ng isang babaeng walang ibang ipinagmamalaki kundi ang pagiging ina. Hindi na napigilan ni Elena ang iyak. Si Marco ay tuluyan ng limuko. Si Rico ay napaluhod sa sahig. May isang papel sa ilalim ng diary. Sulat kamay ni Nanay Sufing. Mga anak, hindi ko kayo pinalaki para maging mayaman. Pinalaki ko kayo para maging mabuting tao. Kung ang hanap ninyo sa akin ay ginto, mas mabuti pang huwag niyo na akong hanapin. Dahil ang tanging kayamanan lang na meron ako ay kayo. Tahimik, walang makapagsalita. Si Marco ang unang tumayo. Hindi ginto ang sinayang natin. Nanginginig niyang sabi, Nanay, ang sinayang natin. Lumapit naman si Rico sa pader at doon bumagsak ang kamao niya. Grabe palang ginawa niya para sa atin. Tapos tinapon lang natin siya. Si Elena ay halos hindi naman makahinga sa iyak.
Tinahingi tayo ng damit, pero tinapon namin. Pinagluto niya tayo ng kakanin, pero ikinahiya namin. Sa likod ng diary ay isang maliit na radyo recorder. Binuksan ito ng barangay secretary. Tumunog ang mahinang boses ni Nanay Sofing. Kung mahal niyo pa ako, huwag na kayong bumalik dahil sa ginto. Mas gugustuhin ko na lang mamatay na iniwan kesa mabuhay na ginawang puhunan. Doon na tuluyang gumuho ang tatlong magkakapatid. Hindi na sila makasigaw. Hindi na sila makaiyak ng malakas. Naghihingalo sa konsensya ang bawat isa. Sa unang pagkakataon, hindi na nila inisip ang yaman. Hindi na nila iniisip ang kahon. Hindi na ang takot sa kahihiyan ng lipunan. Isa na lang ang malinaw sa kanila. Huli na ang pagbalik nila bilang anak. Tahimik ang baryo ng San Isidro sa mga sumunod na araw matapos kumalat ang diary ng ama ni na Elena, Marco at Rico. Tahimik hindi dahil sa katahimikan ng kapayapaan, kundi dahil sa bigat ng mga salitang bumalot sa buong lugar. Hindi pa rin bumabalik si Nanay Sofing. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ngunit ang umaga, dumating ang isang grupo ng mga tao sa barangay hall. Mga doktor, mga inhenyero at ilang empleyado ng isang foundation na hindi kilala ng karamihan. At doon, unang nalaman ng baryo ang totoo. May pinapagawa si Nanay Sofing. Nagtitipon-tipon ng mga tao sa barangay hall matapos ipatawag ng kapitan ang lahat. May pondo po na inilaan si Nanay Sofing, anunsyo ng kapitan, para po ito sa pagpapatayo ng isang libreng klinika dito sa San Isidro. Nagulat at napaha ang halos lahat. Libre po ang check-up, libreng gamot para sa matatanda at bata. Dugtong pa ng doktor na kasama sa grupo. Si Nanay Sofing po mismo ang nagbigay ng pondo. Nabigla ang mga tao. Nasan po si Nanay? Tanong ni Aling Puring. Isang lalaki mula sa foundation ang sumagot. Ayaw po niyang magpakita. Ang bilin niya, kung may makakatanggap ng tulong, huwag na ninyong tanong kung saan siya nanggaling. Gamitin niyo na lamang po para gumaling may sakit. Doon unang napaiyak ang ilang matanda. Sa loob ng ilang linggo, itinayo ang maliit pero kompletong klinika. May 2 kwarto, may maliit na butika, may oxygen tank at may isang regular na nurse. Para sa baryong dati kailangan maglakad ng oras para makapunta sa ospital, parang himala ang nangyari. Hindi pa man natatapos ang klinika, dumating muli ang balita. May ipinatatayong 2 silid-aralan si Nanay Sofing. Para sa mga batang dati nagsisiksikan sa isang kwarto. Para sa mga batang nag-aaral sa sahig. Para sa mga batang katulad ng mga anak niya noon, walang pambili ng gamit pero may pangarap. Hindi raw po kaya ng konsensya ni Nanay Sofing na may batang maghihirap sa pag-aaral tulad ng dinanas sa mga anak niya. Paliwanag ng guro. Isang beses sa isang buwan may dumadating na truck sa baryo. May dala itong bigas, delata, gatas, gamot sa alta presyon, gamot sa rayuma. Libreng binibigay sa mga matatandang kapos sa buhay. Ang tanong ng lahat, saan galing to? Sagot ng barangay, kay Nanay Sofing. Pero wala na si Nanay Sofing. Hindi siya nagpipicture, hindi siya nag-aabot ng personal, hindi siya nagpapasalamat. Tahimik lang niyang binibigay. Nang mabalitaan ni na Elena, Marco at Rico ang sunod-sunod na proyekto, tuluyan na silang natahimik. Hindi niya ginamit ang ginto para magigante. Mahinang sabet ni Elena. Ginamit niya yun para magbigay. Dugtong ni Marco. Si Rico ay halos hindi naman makatingin sa kanila. Hindi pala para sa atin ang kayamanan. Tahimik silang tatlo. Mas mabigat ito kaysa sa kahihiyan. Mas mabigat ito kaysa sa pag-iwan ng mga biyanan. Dahil ngayon, alam nila. Hindi na sila kasama sa plano ng ina sa pagmamahal niya sa mundo. Dumating ang balita mula sa barangay ng Karatig Bayan. May isang matandang babaeng tumutulong bilang voluntaryo sa isang maliit na charity home para sa mga iniwang matatanda. Hindi siya nagpapakilala. Lagi siyang nakasalbabida sa ulo. Tahimik, pero mahilig magluluto para sa iba. At tinawag siyang nanay.
Doon nila napagtantong baka nandun si Nanay Sofing. Samantala sa San Isidro, unti-unti namang nagbago ang baryo. May libre ng gamutan, may bagong silid-aralan, may regular na ayuda sa mga matatanda, may malinis na poso ng tubig. At sa bawat proyektong natatapos, iisa lang ang sinasabi ng mga tao. Hindi pala ginto ang buhay na yaman ni Nanay Sofing, kundi ang puso niya. Sa isang gabi nagkita-kita ang tatlong magkakapatid. Wala tayong karapatang humingi ng kahit ano, sabi ni Marco. Hindi tayo iniwan ni Mama. Tugon ni Rico. Tayong unang umalis. Si Elena naman naiyak ng iyak. Ngayon ko lang talaga nakita kung gaano siya kadakila. Tahimik ang gabi. Tahimik din ang konsensya nila. Sa isang maliit na charity home, may isang matandang babaeng nakaupo sa tabi ng bintana. Nakatanaw sa mga batang naglalaro. Ngumiti siya, tahimik, payapa. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, hindi na siya ina ng tatlong anak, kundi ina ng buong baryo. Tahimik ang umaga sa maliit na charity home kung saan naninirahan si Nanay Sofing. Nakaupo siya sa isang kahoy na upuan na may bintana. Pinagmamasa ng mga matatandang kapwa niya voluntaryong inaalagaan. Tahimik lang siya. Palaging handang tumulong mag-abot ng tubig, magpunas ng noo, magluto ng sabaw. Ngunit sa umagang iyon, bigla siyang napahawak sa dibdib niya. Nanay, okay lang po kayo? Tanong ng isang voluntaryo. Hindi naman agad nakasagot si Sofing. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nahilo siya. Umikot ang paningin. Bigla siya napuupong muli. Hingal na hingal. Parang nahihirapan akong huminga. Mahina niyang sabi. Agad siyang dinala sa pinakamalapit na ospital. Sa ospital nakahiga si Nanay Sofing sa puting kama. May dextrose sa braso. Tahimik ang kwarto. Tanging tunog ng machine ang maririnig. Ayon sa doktor, bumigay ang kanyang katawan dahil sa labis na pagod, kalungkutan at edad. Matanda na po siya. Sabi ng doktor sa mga kasamang volunteer, kailangan ninyo nang ipagbigay alam sa pamilya. Tahimik ang lahat. Ilang oras ang lumipas bago tuluyang nakaabot ang balita sa tatlong magkakapatid. Si Elena ang unang gumalaw. Hindi niya tinanong kung sino ang may kasalanan. Hindi na siya nagtataka kung bakit ngayon sila tinawag. Nang marinig niya ang salitang ospital, agad siyang napahinto sa gitna ng opisina. Nasaan po si Mama? Nanginginig yung tanong sa telepono. Nasa district hospital po. Sagot naman ng volunteer. Hindi na siya nagbigay ng paliwanag kahit kanino. Kinuha niya ang bag at tuluyan ng umalis. Sumunod naman si Marco. Iniwan niya ang meeting. Wala nang proyekto. Wala nang reputasyon. Isang bagay na lang ang mahalaga sa kanya ngayon. At si Rico naman, matagal siyang napatigil sa pagmamaneho. Napahinto siya sa gilid ng kalsada nang matanggap ang balita. Hindi siya nakapagsalita agad. Para siyang sinakal ng sariling konsensya. Hindi pwede. Hindi ngayon. Mahina niyang bulong. Ngunit walang hinihintay ang pagkawala. Hindi sabay-sabay dumating ang tatlo sa ospital, pero nagkita rin sila sa harap ng parehong pinto. Walang nag-usap, walang nagbangayan, hindi nila kailangan ng paliwanag. Pagbukas ng pinto, bumulaga sa kanila ang larawan ng isang inang halos hindi na nila makilala sa hina. Payat, maputla, tahimik. Tahimik na parang handa na siyang magpahinga. Ma, halos pabulong na sabi ni Elena. Namulatan ng bahagya ang mata ni Sofing. Napalingon siya sa direksyon ng tinig. Sandaling natigilan. Para bang nagtataka kung guni-guni lang ba ang nakikita niya. Elena? Mahina niyang tanong. Marco? Rico? Lumapit silang tatlo sa kama. Walang bitbit na kahon. Walang perang hawak. Walang pangako. Tanging luha. Ma, patawad. Sabay-sabay halos na nasabi ni na Marco at Rico. Hindi na kinaya ni Elena. Umiyak siya ng malakas. Hawak ang kamay ng ina. Ma, kaming nagkamali. Kaming nahihiya. Kaming tumalikod. Singhot niya. Mahinang umiti si Sofing. Hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nanumbat. Matagal na ang lahat ng yan. Mahinang sabi niya. Ako, matagal ko na rin kayong pinatawad.
Tumulo ang luha ni Marco. Ma, sana maibalik namin ang panahon. Umiling si Sofing. Hindi na kailang ibalik ang nakaraan. Sagot niya. Ang mahalaga kung anong nasa puso ninyo ngayon. Huminga si Sofing ng mabigat. Ramdam na ramdam ng tatlo na tila bawat paghinga nito ay paalam na. Mga anak, mahina niyang tawag. May sasabihin ako. Tahimik silang lumapit. Pinisil ni Sofing ang kamay ni Elena. Hindi ginto ang kulang sa akin. Napahinto siya sandali upang huminga. Pagmamahal, dugtong niya. Tuluyang bumagsak ang iyak ni Rico. Mahal ka namin. Ngumiti si Sofing ng bahagya. Masaya na ako na naririnig ko yan bago ako tuluyang magpahinga. Napapikit siya sandali. Nagkatinginan ng tatlo. Ma? Tawag pa ni Marco. Walang tugon. Tiningnan sila ng nurse. Dahan-dahang umiling. Tahimik ang kwarto. Hindi sumigaw ang mga anak. Hindi sila nagwala. Para bang sabay-sabay na lang naramdaman ang bigat ng pagkawala. At sa unang pagkakataon, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pagmamahal. Sabay-sabay silang bumagsak sa tuhod sa tabi ng kama. Nilagyan ng puting kumot ang katawan ni Nanay Sofing. Hindi sila nagtanong kung magkano ang hospital bill. Hindi sila nagtanong kung sino ang magbabayad. Dahil ngayon, hindi na mahalaga ang pera. Ang lamay ni Nanay Sofing ay simple. Walang mamahaling bulaklak. Walang engranding tarpaulin. Walang banda. Isang kabaong na kahoy. Puting kandila at katahimikan. Ngunit ang maliit na chapel sa San Isidro ay puno ng tao. Ang matatandang tinulungan niya. Ang mga batang gumaling sa libreng klinika. Mga magulang na nakapag-aral ang anak dahil sa silid-aralang pinatayo niya. Isang buong baryo ang nandoon. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa utang na loob. Sa likod ng chapel, nakatayo ang tatlong magkakapatid, sina Elena, Marco, at Rico. Natahimik, walang luho sa suot, walang yabang. Wala na rin ang dating mga kaibigang laging kasama sa party. Tanging sila na lang at ang kabaong ng inang minsan nilang ikinahiya. Isa-isang lumapit ang mga tao sa kabaong. Salamat po, Nanay Sofing. Kung hindi po dahil sa inyo, patay na po sana ang asawa ko. Dahil sa inyo nakapag-aral ang anak ko. Tumatalo ng bawat salitang yon sa dibdib ng tatlong magkakapatid. Dahil sa bawat pasasalamat, mas lalo na lang nakikita kung gaanong kaliit ang naibigay nila bilang anak. Lumapit si Aling Puring sa kabaong at umiiyak na nagsalita. Kung hindi pa kayo bumalik dahil sa ginto, baka buhay pa sana siya at may kasamang tunay na pamilya. Parang tinamaan naman ng martilyo ang dibdib ni Elena, Marco at Rico. Wala silang naisagot. Matapos ang libing, pinatawag ang tatlong magkakapatid at ilang opisyal ng barangay sa munting opisina ng kapitan. Naroon ang abogado ng foundation. May hawak siyang dokumento. May iniwang legal na habilin si Nanay Sofing. Anunsyo niya. Nagtinginan ng tatlong magkakapatid. Ang lahat ng natitirang ginto, patuloy ng abogado, ay inilalaan na para sa pagpapatuloy ng klinika, paaralan, at buwan ng tulong sa mga matatanda. Napanganga si Rico. Wala bang para sa amin? Mahina niyang tanong. Tahimik ang silid. Tumingin ang abogado sa kanila, diretsyo. May iniwan siyang tigi-isang sobre para sa bawat anak. Ibinigay ang tatlong sobre. Halos nanginginig ang kamay ni Elena habang binubuksan ang sa kanya. Sa loob ay isang maliit na papel. Isang pangungusap lang. Ito na ang huling binibigay ko sa iyo bilang ina. Ang kalayaang mamuhay na hindi na ako naghihintay. Si Marco naman, masaya ako kung matuto kang maging ama sa paraang hindi ka iniwan ng iyong ina. At si Rico, ang yaman na uubos. Ang konsensya, hindi. Walang pera, walang titulo ng lupa, walang ginto, walang negosyo, puro salita. Puro bigat, puro katotohanan. Sa mga sumunod na buwan, itinuloy ang mga proyekto ni Nanay Sofing. Mas lumaki ang klinika,
Nadagdagan ng silid-aralan. Naging regular ang medical mission. Sa bawat proyekto, may nakapaskil na maliit na karatala. Handog ni Nanay Sofing. Hindi kailanman sinama ang pangalan ng 3 anak. Sa bawat anibersaryo ng kanyang pagkamatay, may libreng kainan sa baryo. Hindi man lang sila kilala ng mga batang kumakain. Hindi sila tinatawag na anak ng nagbigay. Isa na lang silang mga bisitang tahimik sa gilid. Si Elena ay umalis sa foundation ng biyanan. Hindi na siya muling nagkaroon ng kapangyarihan gaya ng dati. Nagtayo siya ng maliit na negosyo. Walang koneksyon, walang proteksyon. Sa bawat pagod niyang gabi, paulit-ulit niyang naaalala ang diary ng ama. Si Marco ay nagbitiw sa mataas na posisyon sa kumpanya. Pumunta siya sa probinsya at nagturo sa isang maliit na eskwelahan. Bawat batang mahirap na tinuturuan niya ay paalala ng ina. Si Rico naman ay tuluyang iniwan ng asawa. Namuhay siyang mag-isa. Lumipat ng lungsod. Hindi na maling nagpakita sa mga dating kaibigan. Lahat sila ay buhay. Ngunit wala ni isa sa kanila ang tunay na masaya. Isang hapon, bumalik ang 3 magkakapatid sa dating kubo. Wala na ito. Pinalitan na ito ng maliit na gusali, bahagi ng community office ng klinika. Sa isang gilid may maliit na lapida. Dito minsang naninirahan ng isang ina na piniling magbigay kahit iniwan. Walang apelido, walang petsa ng kapanganakan. Walang larawan. Isang pangungusap lang. Tahimik silang 3. Walang umiyak, walang nagsalita. Hindi na kailangan. Sa kanilang pagbabalik sa kani-kanilang buhay, iisa lang ang kanilang dala. Hindi ginto, hindi proyekto, hindi pundasyon, kundi isang sumpa. Ang sumpa ng isang pagkakataong hindi na kailanman mababawi. Iniwan nila ang ina noong siya ay buhay, at kahit ang ginto ay naiwan sa kanila, hindi nila natikman ang yaman ng isang buhay na may pagmamahal. Sa San Isidro patuloy ang pag-ikot ng buhay. May mga batang nag-aaral. May matandang ginagamot. May pamilyang kumakain dahil sa klinika at tulong. At sa tuwing may tinatanong kung sinong may-ari ng lahat ng ito, iisa lang ang sagot ng baryo. Isang inang hindi yumaman sa pera, pero yumaman sa puso. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!